Hello, mahal. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Nagtatrabaho ako ng overtime. Overtime na naman ba? Ingatan mo ang iyong kalusugan, tandaan mong kumain. Hindi ka ba napapagod dito, huminto ka na? Sir, bawal huminto dito. Saan ko ba sinabi huminto? Huminto ka sa saan? Bakit ang dami mong sinasabi? Magparada, narinig mo ba? Iparada mo ako. Katatapos ko lang humiling sa'yo na huminto, hindi mo narinig, bingi ka ba? Bumaba ka sa sasakyan. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Katatapos ko lang sabihin, hindi ka dapat masyadong makipag-usap sa daan. Bakit mo sinaktan ang tao? Kung sinaktan ko ang tao, masisira ang sasakyan mo, di ba? Bro, nagkamali ako. Ayaw ko nang magbayad ulit. Ako ba ay taong nagmamalasakit sa pera na ganoon kalaki? Bakit? Congratulations, sir. Ngayong buwan ikaw ay pinahiya ng 100 beses. Nag-trigger ng pinakamalakas na GE system. Sino ang nagsasalita? Sino ba talaga ang nagsasalita? Sir, si Xiao Daji ang nagsasalita. Si Xiao Daji ay ang iyong assistant system. Anong sistema? Ito ba ay sistema sa nobela na maaaring magbago ng buhay? Sir, ibinibigay ko ang welcome package para sa mga baguhan. Isang kotse na Porsche at bonus na 100 milyon yuan. Malapit nang ipadala. Ting ting. Su Chen. Ikaw, bakit nandito ka? Matapang ka pang magtanong sa akin. Hindi mo sinabing mag-overtime ka. Bakit nandito ka? Kung nahanap mo na ito, diretso na akong magsasabi. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Mamaya, si Han Xiao ang magiging boyfriend ko. Paano na ang relasyon natin dalawa? May karapatan ka bang maging boyfriend ko? Hindi ka nga karapat dapat maging isang lalaki. Lalaro-laro lang ako sa'yo. Talagang iniisip mo ito ng seryoso. Ting-ting, ito na ang basura na tinutukoy mo. Ang mga tao katulad mo ay hindi karapat dapat na mag-ayos ng sapatos ko. Ang pagkakaroon ng pera ay talagang maganda, di ba? Mayroon bang tinatawag na? Oh, tama, ang driver ng taxi na si Xu Chen. Kunin ang kanyang sasakyan, paalisin mo siya agad. Mga empleyado, ang paborito mong sasakyan ay naihatid na malapit dito. Gusto mo bang kunin ito ngayon? Ito. Kang Xiao, ang hitsura mo kanina ay napakagwapo. Tingnan mo, hindi ba? Ito ang tinatawag na tunay na lalaki. Tingnan mo ang iyong mahirap na itsura. Buti na lang sumama ako kay Han Xiao. Kung sumama ako sa'yo, baka ngayon kailangan ko ng mamalimos. Patunay na may matalas kang mata, mahal. Sutian, kung ganoon, lumuhod ka sa akin. Maaari kong isaalang-alang na ibalik sa'yo ang sasakyan. Matakot ka sa sinuman. Hindi ba't ito ang sasakyan na palagi kong gustong palitan? Kailan mo ito papalitan? Tatanungin ko ang may-ari ng sasakyan kung gusto niyang ibenta. Maglalaro tayo sa sasakyan mamaya, paano? Sige, sabihin mo lang kung ano. Hindi tulad ng ilang tao na hindi man lang makabili ng gulong ng sasakyan. Excuse me, ito ba si Ginoong Xu? Dumating na ang iyong paboritong sasakyan. Pakisuri. Ang paborito mong sasakyan ay dumating na. Pakisuri ang resibo. Ano ang sinasabi mo? Akin ang sasakyang ito. Ay naku, Han Xiao, siguradong peke ito. Isa pa, pulubi siya. Paano siya makakabili ng ganitong kamahal na sasakyan? Su Chen, huwag kang magpanggap dito. Mali ba ang pagkakadeliver nito? Hindi ko in-order ang sasakyang ito. Han Xiao, tama ba ang sinabi ko? Hindi niya rin alam kung ano ang nangyari. Paano magiging kanya ang kotse na ito? Bata, nagsisinungaling ka sa akin. Ginoong Xu, ito ang inyong kotse. Sige, tatanggapin ko ang kotse. Uwi ka na, ha? Opo, Ginoong Xu. Hindi niya ako kilala. Kilalang kilala ka. Bakit hindi niya kayo sinamahan sa paghatid ng kotse? Han Xiao, di ba? Hindi ko upahan ang pangit na sasakyang iyon. At si Zhao Tingting, ang babaeng iyon, itago mo na lang para sa sarili mo. Han Xiao, si Xu Chen, ang mahirap na iyon, sobrang nang insulto sa'yo. Siguradong hindi mo siya maaring palampasin. Ang problemang ito ay hindi basta-basta matatapos. Xu Chen. Hindi pa tayo tapos. Magandang umaga, Ginoo. Ako ang iyong maliit na sistema, Daji. Oh. Alam ko na prank ito.
Nasaan ang kamera? Ginoo, ano po ang hinahanap nyo? Gusto nyo bang tulungan kayo ni Xiao Daji? Ang beginner package mo ay isang Porsche. Kasama ang bonus na 1 bilyon. Ginoo, natukoy ng sistema na masyadong mataas ang tibok ng puso mo. Talaga naman. Ikaw ay isang sistema. Ginoo, ang system na yi ay teknolohiya ng hinaharap. Maaari mong patuloy na mapabuti ang halaga ng reputasyon sa pamamagitan ng patuloy na pagtapos ng mga gawain. Kaya't maaari itong magbukas ng iba't ibang kasanayan upang mapadali ang iyong paggamit. Maaaring otomatikong tumanggap si Xiao Daji ng mga gawain para sa'yo. Nagbigay ka ba ng pahintulot? Pahintulot. Ayos, matagumpay mong naibigay ang pahintulot. Mangyaring agad na pumunta sa itinalagang lokasyon upang kunin ang iyong sasakyan sa trabaho para sa iyong kaginhawaan sa hinaharap. Lahat ng mga baguhan ay Porsche. Kaya ang sasakyan sa trabaho ay hindi Rolls-Royce. Ito ang aking sasakyan sa trabaho. Ginoo, agad na magmaneho at simulan ang iyong DD task system. Mayroon na akong 1 bilyon, kailangan ko bang magmaneho ng pangit na sasakyan na ito? Ano, mayroon akong 1 bilyon. Pasensya na, Ginoo, ang sasakyang ito ay sistema ng Xiao Daji. Kung pipili ka ng ibang sasakyan, hindi may aktibo ang sistema para tumanggap ng mga gawain. Ang gumagalaw na gantimpala ay aalisin din. Kung ganoon, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Maaari kang kumuha ng litrato at ipadala sa social media, di ba? Kaya pala para lang ipagmalaki. Ginoo, huwag magmadali. Basta't patuloy na gumagamit ng sistemang Didi. Marami pang mga sorpresa ang naghihintay sa'yo. Sa ngayon, mayroon kang isang pagkakataon sa raffle. Gusto mo bang sumali sa raffle? Sige na, sumali ka na, wala namang mawawala. Congratulations, nakuha mo ang 20% na bahagi ng Grab Tenda. Pumunta ka na agad sa Grab Tenda para pirmahan ang sertipiko ng pagmamay-ari ng bahagi. Grab Tenda. Iyon, ang Grab Tenda na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Binigyan nila ako ng 20% na bahagi. Pasukin lang basta-basta. Hindi ba ilalabas, di ba? Tama, Ginoo. Ikaw na ang may-ari ng bahagi sa grupong tenda. Hehe, kung suot mo yan, huwag kang pumasok. Ginoo, Xiao Daji, paki-activate ang kakayahang magtago. Bukod sa'yo, hindi makikita si Xiao Daji ng iba. Ganoon din ang kaya. Ay, mahirap na tao. Talagang mahirap kalimutan, di ba? Bakit hindi ka na gumagamit ng Porsche? Hindi ko na kayang umupa ulit. Matagal ko nang sinuri. Ang may-ari ng sasakyan ay hindi lokal. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano bang gusto ko? Umalis ka sa grupo namin kung hindi. Kung hindi, papabagsakin kita sa daan. Sir, ang batang ito ay nagdudulot ng gulo. Ako si Liu Winyan, pangkalahatang tagapamahala ng Tenda Group para sa rehiyon ng Greater China. Ginoong Su, huwag kang tumawa. Ako si Liu Winyan, pangkalahatang tagapamahala ng Tenda Group para sa rehiyon ng Greater China. Ginoong Su, hindi ka ba tumatawa? Tito, bakit ka nakikipagkamay sa taong ito? Sumpa. Ito ang aming shareholder ng grupo, at bagong direktor, si Xu Qian. Ginoo, hindi ko kayo niloloko, di ba? Kumusta? Ano talaga ang nakikita mo? Sigurado kang Liu Winyan ka, di ba? Masaya akong makilala ka, Direktor Xu. Napanood kita mas matanda ka sa akin. Tawagin mo na lang akong ate. CJ at Xu. Mag-usap tayo sa opisina. Nakahanda na ang sertipiko ng pag-aproba ng shares para sa'yo. Nurse. Director Xu. Paksu, alam ko nagkamali ako. Sige po, Paksu, ayusin niyo na po. Paksu, alam ko nagkamali ako. Ayoko nang makita ka pa sa kumpanya. Tito, pakiusap, magsalita ka na para sa akin. Manahimik ka na lang. Maghapon na lang natamad. Kung hindi dahil sa magandang mukha ng tatay mo. Matagal na kitang tinanggal sa trabaho. Ngayon pa lang naiinis si Paksu, usapin ito. Hayaan mong umalis ka, wala nang masabi, bitawan mo. Sige, Ginoong Xu, nandito. Ngayon ikaw ay may-ari ng bahagi at direktor ng kumpanya. Gusto mo bang tumulong sa pamamahala ng kumpanya? Hindi ako makikialam sa mga usaping negosyo. Ayos. Kung ganoon, regular kong ipapadala ang dividendo sa iyong account. Hello. Ano na namang ito mula sa kanila? Ano ito? Nang binuksan ang merkado ng saham ngayon, agad na nagalit ang grupo ni Wen at ibinenta ang ating mga saham. Grupo ni Wen.
Ikaw ang direktor ng pananalapi ng kumpanya. Kung hindi ikaw ang may pananagutan, sino pa? Pagkatapos ng oras, ibigay ito sa pulis bilang ebidensya. Ha? Bunso, mukhang napakasama ng iyong itsura. Kamusta? May inaasikaso pa ako. Aalis na ako. Ginoo, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Nagpapakulay ng buhok. Mahilig kang magmukhang maganda. Ang itsura ni Xiao Daji, ipapakita ayon sa mood mo. Sa kasalukuyan, napansin na hindi stable ang tibok ng puso mo. Mababang emosyon. Kailangan mo ba ng gamot? Paano gamutin ang sakit sa atay? Sakit sa atay. Hindi ka tao, hindi mo naiintindihan. Sino ang nagsabing hindi ko naiintindihan? Ginoo, na-detect ko na ito ay dahil kay Yuan Hao. Pinagsabihan ka ng masama ni Yuan Hao at nakulong ng 3 taon na wala ng trabaho. Ang ina mo ay may problema sa pag-isip din. Tama na. Huwag nang magsalita pa. Napansin ni Tuan na hindi maganda ang kalagayan ng katawan mo. Kailangan ba ni Xiao Daji magbigay ng espesyal na serbisyo para maramdaman mong komportable ka sa pisikal at mental na aspeto? Espesyal na serbisyo. Tapos na. Napansin ni Tuan na mas normal na ang tibok ng puso mo. Ngayon, hindi ka na nakakaramdam ng hindi komportable, di ba? Pakibaba na muna. Lanan. Talaga namang komportable ang pakiramdam. Pero hindi ko inasahan na ang espesyal na serbisyong ito. Ay masahe pala. Siyempre, si Xiao Daji ay napakahusay sa tradisyonal na masahe ng China. Pero, ano sa tingin mo ang serbisyong ito? Hindi, wala namang anuman. Nakita ng Ginoo na masyado ang bilis ng tibok ng iyong puso. Nagsisinungaling ka. Hindi mo dapat basta-basta akong suriin muli. Sige, Ginoo. Kailangan mo ba ng espesyal na serbisyo? Maaari akong makipag-usap kay Xiao Daji. Kahit na hindi alam ni Xiao Daji, maaari siyang matuto. Matuto. Ginoo, tiyak na tutuparin ni Xiao Daji ang lahat ng iyong pangangailangan. Lahat ng pangangailangan. Yenan, maaari mo bang tulungan akong maghiganti? Siyempre, makakatulong si Xiao Daji sa'yo na maghiganti. Tungo sa rurok ng buhay. Ako. Totoo bang ito? Siguradong kaya mo. CJ. Ang Diyos ay nagpadala sa'yo upang makasama ko. Ay isang pagkakataon para sa aking paghihiganti. Kung ganoon, babalikin ko ang lahat ng nawala noon. Haharapin mo ba ang Group Yuan? Yenan, sila ang isa sa 3 pinakamalaking grupo sa mundo. Walang halaga ang Group Tengda sa kanila. Isang maliit na langgam lamang, kahit na ito ay langgam. Kailangan pa ring tingnan ang malaking punong ito. Tama ang maliit na kapatid. Kahit na tayo ay sumusuko. Hindi rin siya papayag na tayo ay umalis. Nasa likod kita. Ang grupo ng ETH kamakailan ay palaging gumagawa ng maliliit na galaw sa merkado ng stocks. Gamitin natin ang kanilang paraan. Ibalik sa kanila ang mga gumawa. Sumpa. Ilang beses na bang sinabi? Kung may problema, pakiusap, huwag magpanik. Narinig ko na ang Group Tongda ay nagsimula ng maghanap ng ating mga bagay. Ano? Ang grupong ito ng mga matatanda ay mabilis na tumugon. Baka masyado tayong naging agresibo ilang araw na ang nakalipas. Nahanap na ba nila tayo? Dapat hindi. Suriin mo mismo. Paano mo nalaman na ang Group Yuan ay pawang pananakot lang? Walang sapat na pondo para mabili lahat ng shares. Yan ang karaniwang taktika ni Yuan Hao. Noong nakaraang buwan, nagbukas siya ng bagong proyekto sa real estate sa Amerika. Kulang ang pondo. Ngayon, nagkakalat sila ng gulo sa stock market. Para malito tayo at mawala ng direksyon. Mukhang alam na alam ni Bunso Xu ang tungkol sa pamilya Yuan, kung hindi ka nag-imbestiga ng isang tao araw at gabi. Maaari ka rin.
Mag-imbestiga tungkol sa isang tao. Sino ba siya? Ulo Liu. Oh. Naghihintay ng bisita, ha? Lao Liu. Kahit na ang grupong Tengda mo ay hindi kasing laki ng grupong Yuan namin, pero hindi mo rin kailangan. Kahit mga karaniwang tao ay nakakita na. Yuan Hao, linisin mo muna ang bibig mo. Ito ang bagong shareholder natin, Ginoong Su Chen. Su Chen. Nakikita ko kung sino ka, ano? Medyo pamilyar, ano? Su Chen. Nakikita ko na medyo pamilyar ka, ano? Kaya ikaw pala, ano? Naalala mo pa ba ako? Lahat ng ginawa mo sa akin noon. Ngayon, isipin mo na lang ito. Bilang bulaklak. Mukhang lahat ng ito ay gawa mo, ikaw na si Raulo. Paano ka nakalabas ng ganoon kabilis? May mga tao na nagsisikap, ang langit ay nagmamasid. Naniniwala ako na ang kabutihan ay may gantimpala. Sutian, naniniwala ka bang kaya kong ipasok ka muli? At maipasok ka ulit sa pangalawang pagkakataon? Ginoong Yu, ang ganda talaga. Hindi ako natatakot na maglakad ng walang sapin. Naghihintay ako sa'yo. Simula ngayon, kami mula sa Grup Tengda at Grup Yuan, makikipagdigma ng buong buo. Ginoong Yu. Mangyaring umupo ng tahimik. CJ. CJ. Tingnan natin, salamat. Ginoong Su. Ano ang nangyari? Mahaba ang kwentong ito. Sa madaling salita, hindi kami magkasundo ni Wen. Mga mortal na kaaway. Mukhang hindi maiiwasan ang laban na ito. Ang grupo ni Wen ay may 4 na haligi ng industriya, pananalapi, libangan, internet at ari-arian. Gagawin kong magulo silang lahat isa-isa. Ang mga pang-araw-araw na gawain ng kumpanya ay responsibilidad mo pa rin. Pero may isang bagay. Huwag mong ipaalam sa akin ang anumang bagay tungkol sa Grup Yuan. CJ. Salamat, Xiao Daji. Binigyan mo ako ng impormasyon tungkol kay Yuan Hao. Kakaalam ko lang tungkol sa sitwasyon ng pondo sa Amerika. Walang anuman, Ginoo. Dasik Xiao Daji na magbigay ng anumang impormasyon. Alam mo na. Ngunit ayaw mo bang harapin si Yuan Hao? Bakit hindi ka manatili sa kumpanya ng Tengda? Sobrang magkaiba ang kumpanya ng Tengda at grupong Yuan. Napakahirap makipagkumpetensya sa negosyo. Mayroon kang matibay na suporta mula sa akin. Ano ang kinatatakutan mo? Sabihin mo sa akin ang higit pang detalye tungkol sa sitwasyon ni Xizong. Hanggat ikaw ay patuloy na nagpaparusa sa mga masamang gawi. Magpakalat ng positibong enerhiya upang makatulong sa iba. Maaari mong ipagpatuloy ang pagkolekta ng halaga ng reputasyon. Mas marami ang halaga ng reputasyon na iyong pinapataas. Maaari kang magbukas ng mas maraming kasanayan. Sa huli, magagawa mong talunin si Yuan Hao. Hanggat nakakakuha ka ng reputasyon, maaari mong talunin si Yuan Hao. Ginoo, hanggat patuloy mong pinapataas ang halaga ng reputasyon, lalapit ka sa iyong layunin. Sa kasalukuyan, ang halaga ng iyong reputasyon ay 500 puntos. Kapag nakapag-ipon ka ng 1,000 puntos, maaari mong buksan ang unang kasanayan. Kapag nakapag-ipon ka ng 1,000 puntos, maaari mong maabot ang iyong layunin. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Simulan mo na agad. Sige, Ginoo. Sisikapin kong simulan ang gawain ito para sa iyo. Hello, ito ba ang DD Express? Nakapagpareserba na ako kahapon. Nasa silangang pinto ako ng Fengel Building ngayon. Kailan ka darating? Ayos lang. Darating na ako agad. Hello, maganda. Hello, mukhang nag-order ako ng espesyal na sasakyan. Ito ba ay espesyal na sasakyan? Kung hindi, pwede kang tumawag ng iba. Ayos na, nagmamadali ako. Ang batang ito ay nagmamaneho ng napakapangit na sasakyan para sa Didi. Tagang hindi madali. Opisyal na tinanggap ni Siri ang tungkulin bilang isang driver. Hello, miss, nandito na po kayo. Sige po, salamat. Congratulations, sir, natapos mo na ang unang misyon. Nakakuha ka ng 500 puntos sa reputasyon. Sa kabuuan, mayroon kang 1,000 puntos sa reputasyon. Binubuksan ang skill na regalo, galit ng diwa. Galit ng diwa. Yenen, para saan yan?
Sir, kapag pinagana mo ang galit ng diwa, ang bilis at lakas mo, ay magkakaroon ng malaking pagtaas at tibay. Yenan, pero may panahon ng paglamig. Ang panahon ng paglamig ay 24 oras. Ang panahon ng tibay ay 15 minuto. Kaya para akong Superman. Lanan. Baba ka na, Kutsiawe, bumaba ka na. Baba ka na ngayon. Gumagawa ka ng gimmick sa asawa ng iba, bumaba ka na. Bumaba ka. Lumabas ka dito. Miss, ito ang kalaguyo. Bumaba ka, bumaba ka. Bumaba ka, bilisan mo. Makinig ka sa akin. Hindi ganun. Mali ang pagkaintindi ng asawa ng boss ko. Dumating ako ngayon para magbitiw. Huwag kang makinig sa kanila. Hindi pa nabubuksan, nasira ko na ba ang sasakyan mo? Ah, kuya, paki-open naman ang pinto, huwag mong isara. Maliit na basura, ganan. Talaga bang kapaki-pakinabang ang mga kasanayan na ito? Lanan. Maliit na basura, ganan. Talaga bang kapaki-pakinabang ang mga kasanayan na ito, ganan? Sino kakausap mo? You. Hindi ito tungkol sa'yo. Walang problema kung mag-aalaga ka. Pero huwag mo ring banggain ang sasakyan ko. Kung mabangga ko ang sasakyan mo, ano ang masama? Ngayon, nagkukunwari lang akong galit. Ah, sir, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nasa hustong gulang ka na, huwag magtanim ng sama ng loob. Tingnan mo, may mga magulang at anak ako sa bahay. Tulungan mo ako. Pakiusap, hayaan mo akong umalis na lang. Ang sistemang ito ay talagang kahanga-hanga. Talagang nakakatuwang ipakita. Hahaha. Hahaha. Ayos ka lang. Anong nangyari kanina? Ah, wala naman. Wala, di ba hindi ka nagulat? Siyempre, ayos lang ako. Maraming salamat sa inyo bago lahat. Oh, hello. Ang pangalan ko ay Xi Xiaowei. Ang pangalan ko ay Xutian. Xutian, naalala kita. Magpapasalamat ako sa'yo. Hi, nandito ako. Kapag nakakita ako ng kawalang katarungan, tutulungan ko. Kung naghahanap ka ng bagong trabaho, maaari mo rin akong kontakin. Ako ay isang taong mapagmahal. Sige, magkikita tayo uli. Paalam. Paalam. Ginoo, isa ka ng bilyonaryo. Pwede ka nang pumili ng mas mamahaling restaurant. Kuya. Noon, madalas akong kumain dito. Napakabait ng may-ari. Kapag wala akong pera, pinapayagan niya akong mangutang. Isa lang yon sa mga dahilan. Sa totoo lang, hindi naman ito masyadong iba sa libre. Sutian, sino ang kausap mo? Nagsasalita mag-isa. Siguro yung tatlong iyon lang. Nandyan ba si Legion? Sutian, sino ang kausap mo? Nagsasalita mag-isa. Siguro yung tatlong iyon lang. Tama, Taishu. 20,000 ito. Isipin mo na lang na ito ay pambili ng pagkain dati. Salamat sa iyong atensyon hanggang ngayon. Sutian, anong ginagawa mo? Ay, pakti, kunin mo na lang. Hindi naman kailangan ganito karami ang pambili ng pagkain, di ba? Yung sobra pa nga. Para sa pambili ng pagkain sa hinaharap Sosyal ka na ba? Pwede ngang ganito. Haha, sige. Kung ganoon, tatanggapin ko na lang. Kung gusto mong kumain ng ano, sabihin mo lang kay Tiyoti. Sige, meron bang Tianjun, haha? Tianjun. Kailangan ng bayaran ng upa. Kuya Gao, kakabayad ko lang ng upa. Tumaas na ang upa. Kuya Gao, tingnan mo, galing ito sa maliit kong negosyo. Pagtataboy sa mga pulubi. Momo. Kayo sigaw Laoda, di ba? Huwag umalis, ha? Maaari akong maging napakasama. Kung gusto mong umalis, may oras pa. Kailangan magpanggap kang tanga, ha? Sa kanluran. Sige na. Hindi natin ito pwedeng harapin. Huwag kang mag-alala, Noitay ay nandito kasama ko. Simula ngayon, wala nang makakaabala sa'yo. Ikaw sigaw Laoda, di ba? Tinanggal ka sa trabaho. Simula ngayon, hindi na kailangang mangolekta ng upa. Hahaha. Sigurado akong nababaliw ka na, ano? O hindi? Subukan mong tawagan ng boss mo. Tanungin mo lang, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tawagan ng boss ko? Naniniwala ka man o hindi, ngayon ay papaluin kita.
Hey boss, huwag ka nang kumuha ng upa sa daang yon. Lahat ng daan ay naibenta na. Anong ibig mong sabihin? Ang bagong may-ari ay... Hahaha. Ikaw si Boss Tsu, di ba? Boss Tsu, nagkamali ako. Tama, masyado akong naging pabaya kanina. Sabihin mo kay Tiyotay. Tuanti, nagkamali ako. Kung magpapakita ka ng kabutihan, huwag mong bilangin ang maliliit kong pagkakamali. Ako ay hayop. Hindi ako tao. Ako ay hayop. Kung gusto mo pa rin gawin ito, sa huli, magiging ama mo si Tuantay. Sige, tulungan mo si Tuante, iligtas mo ang ama ko. Ama, umalis ka na. Aalis na ako, ama, mag-ingat ka palagi. Anong nangyari sa kanluran? Ginoong bakal sa hinaharap. Maaaring magpahina ka na sa pagpapatakbo ng tindahan na ito. Wala nang gagambala sa iyo muli. Talaga namang napakabuti niyon. Maligayang bati, Ginoo, nagawa mo na. Tanggalin ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan. Tumaas ang iyong reputasyon ng 300 puntos. Tawagan si Liu Hinian. Sabihin mong bumili siya ng daan para sa pagkain sa kalsada. Di kanya natagpuan. Siyempre, hindi. Lumipat na ako sa boses mo. Lumipat na rin ang sistema sa numero mo. Sa pamamagitan ng paraan, pakisiyasat ang kalagayan ng Drop Yuan kamakailan. Ginoo, Drop Yuan. Kamakailan ay patuloy silang naglilinis ng pera sa pamamagitan ng industriya ng live streaming. Tulad ng inaasahan, hindi nakapagtataka na nais nilang umalis sa stock market. Mukhang talagang may problema sa chain ng pondo. Kaya, ano ang susunod na dapat nating gawin? Susunod, tayo ay papasok sa industriya ng live streaming. Ginoo, lahat ng datos tungkol sa mga lokal na platform ng live streaming ay nandito. Tingnan mo ang mga lokal na platform ng live streaming na ito. 20% ay nakuha na ng Drop Yuan. Totoo ba, Gilre, sa tingin ko? Ang kumpanyang ito ay medyo kawili-wili. Aling platform ng live streaming ang hindi lamang hindi nakuha, kundi nakipaglaban din sa Yuanhao hanggang ngayon. Opo. Agad kong tutulungan kayong hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanyang ito. Lanan. Hoy. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Anong nangyayari po? Anong nangyayari? Wala naman. May isang matagal ng kaibigan na ang pangalan ay Zhang Long. Kailangan mag-organisa ng pagtitipon ng mga kaibigan. Hindi ka pupunta, sir. Hindi interesado, ayaw pumunta. Natatakot ka bang makipagkita sa ex mo? Mahilig ka talagang mag-alaga ng buhay ng iba, araw-araw. Sir, lumabas na ang resulta. Ang nag-host ng live stream ay si Zhang Long. Zhang Long, parang kailangan kong pumunta sa pagtitipon na ito. Ayos lang ako. Ang nangyari, di ba? Pasensya na, nahuli ako. Sutian, ako si Zhang Long. Matagal ng kaibigan. Haha, tara dito umupo. Sino ka? Anong level mo? Umupo ka sa mesa namin. Waiter, wala bang patakaran dito? Sa anumang paraan, ito rin ay isang mamahaling restaurant. Pwede itong pasukin ng kahit sino, di ba? Siya, alam ko. Taxi driver siya, di ba? Sinasabi ko, hindi ito lugar mo dapat pumunta. Umalis ka na dito. Naku, Boss Zhang. Nagkakamali ka. Hindi ito tungkol sa taxi driver. Ito ang matagal na nating kaibigan, si Sutian. Sutian, ang galing sa klase natin, nakalimutan mo na. Ay naku, pasensya na. Umupo. Pasensya na ha. Hahaha, tingnan mo, hindi pa ako umiinom ng alak pero lasing na. Tinitingnan mo ang matagal ng kaibigan na parang taxi driver. Sinasabi mo ito tungkol dito, Exuxia. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Tama, hindi ka dapat magalit sa akin. Narinig ko sila nagsasabi, kamakailan lang, ikaw na ang nagmamaneho kay Didi. Pagmamaneho kay Didi ay pareho lang sa pagmamaneho ng taxi, di ba? Zhao Fugi, tama na dyan. Si Sutian ay hindi nanloko, hindi nanloob. Ano ang mali sa pagmamaneho ng taxi? Kayong lahat matagal ng magkaibigan, hanggang ganun na lang ba ang pagtawanan siya? Tumahimik kayo, alam nyo ba, meron kang kumpanya ng live streaming. Bakit hindi ito makalakad? Dahil sa'yo, simula pagkabata, nakikisama ka na sa mga taong nagmamaneho ng taxi. Maaari ka bang magtagumpay? Bakit ka nagiging baliw? Si Xiao Luo ay. Kahit na ngayon ang pagtitipon ay may pantay-pantay na sistema. Ngunit ang karaniwang presyo ay dapat nasa 10,000 yuan. Kaya mo bang magbayad sa iyong katayuan?
Walang problema sa akin na magbayad gamit ang pera niya. May pera ako, hindi siya natatakot na hindi ko kayang magbayad, di ba? Kung ganoon, kakain ako hanggang makita niya. Kung talagang may pera ka, di ba? Kung may pera, madali lang, tagapaglingkod. Ano ang pinakamahal na pagkain dito? Ginoo, ang pinakamahal naming pakete ay ang pakete ng hari. Tagapaglingkod. Magkano ang pinakamahal na inumin dito? Nagkukunwari ka ba? Nakita mo na ba ang inumin na higit sa 1,000,000 ang halaga? Nakita mo na ba ito? Malalaman mo rin mamaya. Natatakot ka, hahaha. Sige, gusto kong makita kang mahiyain. Sutian, pakinggan mo ang payo ko. Matagal na tayong magkakaibigan. Ngayon, may oras pang magpakumbaba. Kung hindi ka makakapagbayad mamaya. Napaka nakakahiya nun. Walang dapat ipag-alala sa aking mga usapan. Manggagawa, pakiservan ang pagkain at inumin. Ihain ang pagkain at inumin. Ginoo, kung talagang gusto mo ang inuming ito, kailangan mong magbayad muna. Bro, huwag maging matigas ang ulo. Bata, nagkukunwari ka lang. Gusto mo pa ring uminom ng alak na nagkakahalaga ng 1,000,000 bawat bote. Nabaliw ka na ba sa loob ng bilangguan? Ikaw ang duwag, din. Duwag ako, anong ikinakatakot ko? Sumunod ka na lang sa mga patakaran. Sino ang umorder, siya ang magbabayad. Pagkatapos kumain, magbabayad tayo ng paisa-isa gamit ang card. Sutian, ikaw na ang susunod. Pasensya na. Naiwan ko ang wallet ko sa sasakyan. Pupunta lang ako sandali. Uy, ano ba itong luma na trick? Nagpapakadrama dito ha. Inuming nagkakahalaga ng 8 milyon. Ibebenta ang magulang mo. Hindi mo kayang bilhin itong si Zhao na mayaman. Biro lang naman. Ikaw ang pamilya ko. Mabilis lang bayaran, huwag masyadong magsalita. Yo. Bumblebee. Ito ay tinatawag ding sasakyan. Hindi ka naman may-ari ng Chevrolet 188 na nasa labas, di ba? Kaya bahagi ka ng grupong iyon. Andali, kukuha ako ng pera sa sasakyan at ipapasa sa'yo. Sige, walang problema. Sutian, magpanggap ka lang. Nais kong malaman kung paano mo ito tatapusin. Sa pamamagitan ng paraan, nandito ako para hanapin ka. May nangyari ba? Kung kailangan ni Sutian ng tulong, sabihin mo lang sa matandang kaibigan. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong, kakalabas mo lang, di ba? Ang pagiging driver ng Didi ay hindi pang matagalang solusyon. Kapag may oras, tututukan kita. Zheng Hao, pakalawang direktor ng Ginseng Catering Company. Ngayon siya ay isang malaking boss. Kilala ko rin ang manager ng hotel na ito. Narinig ko na kakakuha lang nila ng daang ito. Kung sakaling wala ka talagang pera para magbayad, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kitang tanungin kung pwedeng magbayad mamaya. Lao Zheng, yung tao na yon ay si Xu Dakaisi. Paano siya magiging interesado sa ganitong halaga? Hahaha. Tara na, iminumungkahi ko. Itaas natin ang baso para kay Xutian. Saka, hindi masarap ang pagkain sa lugar na yon. Ngayon ay aayusin ko ang pagkain para kay Xutian. Ila the way, Xushen. Gusto mo bang ikwento ang nakakatawang pangyayari dito? Zheng Hao, tama na. Pwede bang huwag nang patuloy na banggitin si Xutian na nakulong? Si Lingling ay patuloy na nagpoprotekta sa'yo. Pero, swerte si Lingling. Nakatapos at agad na nakipaghiwalay sa'yo. Kung hindi, magiging kriminal ka na nakulong. Hindi nagbabanta sa buhay ng iba habang buhay. Tingnan mo, pinapalitan kita dito sa kulungan na ito. Sutian, hindi ka naman magagalit, di ba? Siyempre hindi ako magagalit. Ang unang alituntunin dito ay, yung taong mahilig maghanap ng gulo ay kailangang harapin. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Hindi maganda ang sasakyan ko. Pero maganda ang plaka ko, 54,188. Dahil bata ka pa. Tingnan mo, kaya pa rin makakain. Ako ang magbabayad sa'yo. Congratulations, sir, nakaiwasan mo ang masasamang enerhiya mula sa labas. Tumaas ang reputasyon mo sa 3,000. Nabuksan na ang bagong kakayahan. Ang bagong kakayahan mo ay immune sa lason. Immune sa lason. Ibig sabihin, lahat ng mapanganib na sangkap sa katawan ay tuluyang masasala palabas. Hindi na ito makakaapekto sa katawan mo kailanman, lalo bagaimana dengan alkohol. Selama itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Semua itu akan disaring keluar. Mengambil keuntungan dariku. Ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, ya. Kuma bercanda kok. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan sejelas. Pa kamu datang untuk numpang minum. Kamu tahu berapa mahal minuman ini? Sudah mengambil keuntungan, masih mau menipu untuk minum. Dahil sinasabi nyo na nandyan ako para mandaya sa pag-inom. Paano kung ganito? Tayo ay tumaya.
Sino ang matatalo? Sino ang taya, siya ang magbabayad. Bodo, kaya mo bang bumili? Isa ka lang nakakainis na driver. Nakikita ko na wala siyang pera para kumain. Pumunta dito na nagkukunwaring lasing para makaiwas sa bayad. Kung matalo ako, handa akong ibenta ang bahay at lupa. Sige, magsalita ka na lang. Anong pusta, inom na lang. Sino ang unang bumaba, siya ang talo. Ngayon, si Xutian ay pwedeng magpatalo. Makipagkompetensya sa amin na may karanasan na. Talagang hindi ka alam ang sarili mo. Hoy, baliw ka na ba dyan? Na-activate na ng Ginoo ang kanyang kakayahan sa resistensya sa lason. Huwag masyadong magsalita, simulan na natin. You. Hindi na kaya, hindi na kaya. Ako rin, hindi na kaya. Kung kailangan, ako na ang pipirma. Ano bang espesyal sa katulad mong tagapaglingkod? May maitutulong ba ako? Gusto kong pumirma. Pasensya na, sir. Hindi ka makakapirma. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba ang relasyon ko kay Liu Zong ninyo? Ito ay utos mula kay Xuzong ng grupo. Si Xuzong mula sa anong grupo? Ako. Ano? Ano? Ikaw ba si Xuzong mula sa grupong Tengda? Bakit? Hindi ka ba halata? Halata, halatang halata. Sabi mo ba na kaya kong uminom nitong alkohol na ito? Siyempre, siyempre. Makakainom, makakainom, makakainom. Kanina, ilang box ng wine ang nainom? Kanina, nakainom na kami ng 2 box. 24 milyon, di ba? Ako ang mali. Kami ang mali. Diyos ko, 24 milyon, talagang hindi namin kayang bayaran ito. Dahil matagal na tayong magkaibigan, pakiusap, patawarin niyo kami. Lahat ng ito ay kasalanan mo, hindi pagkilala sa mga importante, ako ang mali. Shit, nagkamali ako, shit, nagkamali ako. Shit, nagkamali tayo, shit, nagkamali tayo. Kayo ito, di ba? Lahat ng mga malaking boss. Ang kaunting pera na ito ay walang halaga para sa inyo. Mangyaring uminom ng dahan-dahan. Hindi ako sasali. Huwag umalis, Ginoong Xu. Kayan, talaga namang nakakatuwa ngayon. May lakad ako, aalis na muna. Zanglong. Dumating ako ngayon talaga para hanapin ka. Hinahanap mo ako, gusto kong kunin ang live broadcast ng leader mo. May problema. Alok mo ay 200 milyon. Para makuha ang 50% ng shares ng kumpanya ko. Ikaw ba ay labis na nalugmok? Alam ko na hindi madali para sa'yo. Upang labanan si Yuan Hao, ipinagpalit mo ang tanging ari-arian mo sa bangko. Maraming pera, bayaran mo sa bangko. Ngunit ang mga hakbang mo ba ay nararapat? Alam mo ba kung paano ako pumasok noon? Lahat ng iyon ay dahil kay Yuan Hao. Sinasabi mong nararapat. Naiintindihan, Tianjie. Huwag nang magsalita pa. Simula ngayon, susunod ako sa'yo. Kalma lang. Habang nandito ako, hindi ka mahuhulog, ha? Kakhao, kailan mo tutulungan ang mga tao na makaalis sa kontrata sa leader? Bakit nagmamadali? Kumikita ka na, di ba? Ay naku, gusto ko lang talagang makabalik sa tabi mo. Nasa panig ka ng leader. Magpapadala ako ng mas maraming regalo para sa'yo. Maghugas ng pera kahit gaano pa kalaki. Hindi ito makikita sa ulo ko. Bakit hindi mo ginawa? Sa huli, ang kumpanyang iyon ay magiging akin din. Ipapasa ko ito sa'yo, mahal. Salamat, Kakhao. Ginoo Muda. Magulo, nakuha na ni Tengda ang leader. Wala rin namang industriya ng libangan ang Tengda. Bakit nila kinukuha ang leader? Narinig ko tungkol kay Xutiangan. Ito na naman si Xutian. Si Xutian at si Zanglong ay magkaibigan sa universidad. Noon, maganda ang relasyon nila. Sinasabi mo na hindi posible si Xutian na ito, na gustong makipaglaban ng todo sa atin, di ba? Ang ibig mong sabihin, nababahala ako na hindi iyon ang problema. Noon, hindi natin ito kinuha ng seryoso. Paano pa ngayon? Ilagay sa ibaba. Mag-alok ng mataas na sahod para bilhin ang lahat ng sikat na streamer mula sa leader. Bigyan siya ng isang walang laman na shell. Gusto kong makita siyang maglaro. Maglaro ka sa akin.
Sa tingin mo kaya niyang talunin ako? Chen Jie, may problema. May isang tao na nakawan lahat ng ating mga streamer. Kailan? Kahapon lang. At dahil sa lahat ng mga tagapagbalita ay lumipat ng trabaho. Ngayon ang mga executive na namumuno ay nagdaos ng isang emergency meeting. Ano ang kanilang balak? Balak nilang ibenta ang lahat ng shares sa mababang presyo sa Group Yuan. Sige, ang desisyon ay ginawa na. Ibebenta natin ang mga shares na mayroon tayo sa Group Yuan sa halagang 50 milyon. Hindi ako sang-ayon. Ang desisyong ito ay isang plano na sinang-ayunan ng lahat ng executive. Bola-bola para executive. Ako ang pangunahing shareholder. Hindi ako sumasang-ayon, walang makakalabas. Ibebenta namin ang aming mga bahagi, anong pakialam mo? Tama iyon. Kung hindi mo lang sinaktan ang Group Yuan, ganyan ba ang magiging leader sa kasalukuyan? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Wala kang karapat-dapat na mamuno. Leader, lumabas. Lumabas ka na, huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang mga tagapagbalita ng kumpanya ay sabay-sabay nang lumipat. Kayo lahat ay kasali. Ngayon, ako na ang boss ni Ling Xiu. Siya, si Wenhao, ay gustong kunin si Ling Xiu. Walang paraan. Su Chen. May prinsipyo. Maliban sa ikaw at kay Zhang Long na walang kwenta. Lahat ng mga executive ay lumipat na sa grupong Yuan. Maghintay na lang kayong mamatay. Ginoo, sobrang naboboard ako. Chen Jie, alam kong hindi ka komportable. Pero talagang sobra na ang nainom mo, Zhao Long. Pasensya na. Dahil sa akin, nagdusa kayo at ang leader. Chen Jie, hindi ito kasalanan mo. Kahit nawala ka, papayagan ba ni Wenhao na umalis ang leader? Tara na, Chen Jie, huwag ka nang uminom ulit. Sasamahan kita pauwi. Bawasan ang inumin. Pasensya na, hindi ko sinasadyan. Xiaowen. 10 araw, 10 araw. 10 araw mong iniligtas ako. Hoy babae, huwag tumakbo ah. Huwag ka makialam. Umalis ka. Ganda, hindi pa natin nauubos ang inumin natin ha. Huwag kang tatakbo ha. Bastos. Ngayon, sisirain kita. Ay naku. Ay naku, ako ahahaha. Tinuruan ko lang siya kung paano kumilos. Kung may lakas ng loob ka, pakawalan mo ako. Pakawalan ka, ano ngayon? Ngayon din, hahanap ako ng tao para patayin ka. Naghihintay ka sa amin pero ikaw ang Long Jie. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Sige, maghihintay ako dito. Chen Jie, talagang pakakawalan mo ba ang tigre pabalik sa bundok? Pabayaang umalis siya. Tama lang, marami siyang galit na hindi mailabas. Ginoo, puno ng sigla, may natitirang 5 minuto. Aalis na ako, bakit ito para sa akin? Xiao Daji. Ano ito? Ginoo, sana ay okay ka lang. Tatawag ako ng tulong. Lahat ng lapis ay handa na. Kahit na may luha, kailangan itong tapusin. Chen Jie, anong sinasabi mo? Lahat ng lapis ay handa na. Kahit na may luha, kailangan itong tapusin. Chen Jie, anong sinasabi mo, wala namang anuman? Simula na kayo. Nagtatrabaho lang ako dito, wala akong ibang pagpipilian. Ayokong maging pabigat sa inyo. Xiao Wei, huwag kang matakot. Walang pakialam kung sila ay dragon o ugly. Pipilitin kong sumuko sila. Sino ang may lakas na manakit sa akin? Yan ay dragon. Sinabi pa niya, kahit na dumating ang dragon, sasamba pa rin siya at hihingi ng tawad. Ang batang ito ay medyo matapang magsalita, ha? Ngayon binibigyan kita ng 2 pagpipilian. O papilitin mong pumikit at manalangin ang aking kapatid. O babaliin ko ang 2 paa mo. Kung ganon, binibigyan din kita ng 2 pagpipilian. Hayaan mong humingi ng tawad ang mga tauhan mo kay Xiao Wei. O babaliin ko ang mga paa nila. Magaling. Ikaw ang unang taong nagsalita ng ganito sa akin. Ngayon gusto kong makita kung matigas ang iyong bibig. O kaya ng isang matigas na kamao ko. Sino ang sobrang tapang? Magsimula ng gulo sa club ko. Nalaman ko na si Lao Gao yon. Ito si Long Jie. Binugbog ang kapatid ko sa lugar mo. Sinasabi mong ano ang dapat gawin. Sino ang sobrang tapang na magbato pa rin ng suntok sa'yo? Nandyan na siya, nagsisinungaling ka. Yung mga tauhan mo ang nananakit sa babaeng ito.
Si Kaktayan ay kumikilos na parang bayani. Sila Manager Gao ang mga yon. Sila ang pumilit sa akin na uminom. Pumilit din sila sa akin na uminom ng marami. Hindi ko sila nakita, sinaktan nila ako. Si Kaktayan ang nagligtas sa akin. Manager Gao, maliit na salot. Si Kaklong, kung mapapansin ka niya, swerte mo yon. Nasa isip mo pa bang lumaban? Talagang walang hiya. Anong klaseng tindahan ito? May mga taong ginagamot ang kanilang mga empleyado ng ganito. Anong nangyari sa'yo? Gusto mo pa bang maging bayani at iligtas ang babae? Huwag masyadong magtiwala sa sarili, bilangin mo muna ang iyong kakayahan. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, umalis ka na dito. Pero kailangan mong mag-isip ng mabuti. Umalis na ito. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo kayang manatili sa Zhenghai City. Mukhang pareho lang sila. Xiao Wei, huwag kang matakot. Hindi pa siya sapat na malakas para sakupin ang Haicheng mag-isa. Chen Jie, salamat sa tulong ninyo. Pero ayaw ko nang maging pasanin kayo. Umalis na ako. Ngayon, kahit dumating ang hari ng langit, hindi pa rin ako susuko. Bata, gusto mo bang mamatay ha? Babasag ko ang dalawang paa mo. Tingnan mo, naglakas loob ka pang magyabang. Talagang walang hiya. Parurusahan ka ng pag-inom ng alak. Akala mo sino ka? Nagmamalaki kang hamakin si Brolong. Malalaman mo kung sino siya sa lalong madaling panahon. Musta na ang plano ni Ginoong Liu na bilhin ang Huangchao nightclub? Malapit na itong matapos. Laugao, hindi ako nagkakamali, di ba? Sabi niya gusto niyang akwisisyonin ang Huangchao. Dapat hindi ito mali. Narinig ko rin siyang nagsabi ng ganyan. Hahaha, akala ko siya ay isang kahanga-hangang tao. Ngunit siya ay isang malaking tanga lang pala. Hahaha. Chen Jie, tumigil na kayo sa pagbibiro. Magsimula na kayong umalis. Mabilis, umalis na, huwag matakot. Nandito kami para sa inyo. Xiao Wei, inasikaso ko na ang bagay na ito. Itong batang ito, talagang mahilig kang magbiro, ano? Wala akong oras para makipaglaro sa mga tanga tulad mo. Itigil mo siya, agad. Pangkalahatang manager ng grupong Tengda, Liu Huinyan. Bakit siya nandito? Liu Zong, bakit hindi mo ako sinabihan bago ka pumunta dito? Para maayos ko ang lahat para sa'yo. Ayusin, sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mag-ayos nito? Ano ang ibig mong sabihin yan? Sinusugod ang direktor ng Group Tengda ko. Ito ba ang tinatawag mong pag-aayos ng atake sa direktor? May hindi pagkakaintindihan ba dito? Ito ba ay hindi pagkakaintindihan? Ginoong Su, hindi ka nasaktan, di ba? Ayos lang, Ginoong Su. Siya ba ang bagong direktor ng Group Tengda? Ngayon niyo lang nalaman, huli na. Ito ang direktor ng Group Tendata. Ibig mong sabihin niloloko kita. Sino ang nagpayag sa inyo na umalis? Aaminin kong pinabayaan kita. Pero hindi ito ang teritoryo mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Maaari mo pa bang pilitin akong manatili? Paano naman ang usapan kay Ginoong Liu? Katatapos lang tumawag sa akin ng legal team. Nakapirma na ang kasunduan sa pagbili ng Huangchao. Ngayon ang nightclub na Huangchao ay pagmamay-ari na natin. Ngayon ito ay aking teritoryo. Ikaw, anong balak mong gawin? Lumuhod at humingi ng tawad kay Xiao Wei. Humingi ng tawad kay Xiao Wei. Kung hindi, buong lungsod ay boykotin ka. At ikaw din. Ay. Yan ye. Sin. Nagkamali ako, yan ye. Sin, mali ako, yan ye. Sin, mali ako, mali ako, mali ako, mali ako. Yan ye. Sin, ako ang bulag na hindi pinahahalagahan ka. Pakiusap, ikaw na mabait, patawarin mo ako. Ikaw na mabait, hayaan mo kaming umalis. Alam na namin ang aming pagkakamali. Ayokong makita kayo muli. Mabilis na umalis. Ginoksu. Kung wala nang kailangan, alis na ako. Salamat, Chen Jie. Kung hindi dahil sa inyo ngayon, talagang hindi ko alam ang gagawin. Ito ang dapat nating gawin, di ba? Chen Jie, Ila the Wei, Xiao Wei. Bakit ka nagtatrabaho dito? Bakit ka nagtatrabaho dito? Ay. Nagalit kasi ako sa asawa ng dating boss. Sinasabotahin niya ako kahit saan. Napipilitan. Dito lang ako makakapagtrabaho. Zanglong. Hayaan mo siyang magtrabaho sa lugar mo. Ganito ang kalagayan ng kumpanya natin ngayon. Huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas ko ang leader ko. Kebetulan, kulang ang mga manggagawa sa kumpanyang ito.
Sige, Chayan J. Xiao Xiao Wei, gusto mo ba? 你愿意吗？ Handa na ako. Zanglong. Ihahatid mo si Xiao Wei pa uwi para magpahinga, di ba? Sige. Ginoo, congratulations sa pagtatapos ng tungkulin sa pagpapatupad ng katarungan. Nakaipon ng 5,000 puntos sa reputasyon. Nakuha ang bagong kasanayan, mata ng propeta. Ano ang kasanayan ng mata ng propeta? 是什么技能？ Ang mata ng propeta ay makakapag-predict ng mga pangyayari sa loob ng 3 araw. Kaya makakabili ako ng lottery, di ba? Ginoo, anong iniisip mo? Ang kakayahan ito ay hindi makakapag-predict ng mga bagay na may kinalaman sa pera. Maaari lamang itong magamit isang beses sa isang taon. Walang problema kung gagamitin ito isang beses sa isang taon. Sa ganitong paraan, umaasa akong makakatulong kay Yuan Hao. Kaya mo yan, Ginoo. Maliit na basura, nandito ako. Gumagamit ng kakayahan ng mata ng manghula. Ginoo, ito ay isang pagkakataon lamang. Sigurado ka bang nais mo itong gamitin? Siyempre. Sige, Ginoo, mangyaring piliin ang iyong paksa sa prediksyon. Gusto kong malaman ang kalagayan ni Yuan Hao sa susunod na 3 araw. Naka-activate ang prediksyon. Ginoo, nasaan ang taong hinahanap ko? Ginoo, huwag mag-alala. Malapit na matapos. Ginoo, ito ang ating kumpanya ng libangan. Sa ilalim ng pamamahala, ang pinakasikat na babaeng tagapagbalita. Tingnan mo. Kailangan mong mag-ingat. Ito ang binatang Ginoo mula sa pamilyang Yuan, habang pinaglilingkuran mo siya ng maayos. Mamaya, ang posisyon sa pangunahing pahina ng live na broadcast na ito ay magiging sayo. Tara, bilisan mo. Ginoong Yuan, huwag ganyan. May tao. Tulungan, Ginoong Yuan. Huwag tulungan. Panahon na para maghiganti. Ginoo, ito ang ating kumpanya ng libangan. Sa ilalim ng aming pangangalaga, siya ang pinakasikat na babaeng host. Ginoo Yuan, huwag ganyan. Ginoo Yuan, huwag ganyan. May tumulong. Tulungan niyo po, Ginoo Yuan, huwag. Tulungan niyo po, Ginoo, lumabas kayo dito. Masama ito, masama ito, masama ito, masama ito, masama ito, masama ito. Anong nangyayari kay Ginoo? Ginoo, tingnan mo ito. Ito. Ginoo, ito ay masama, ano ito? Saka. Biglang bumaba ang bilang ng mga manonood ng ating live na broadcast. Halos kalahati ng mga babaeng host sa ilalim natin ay nagwakas na ng kontrata. Walang ibang trabaho ang mga media sa labas. Sobrang aktibo silang nag-uulat. Lahat tungkol sa kung paano mo pinagsasamantalahan ang mga babaeng host. Ano? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Ngayon kailangan mong imbestigahan ito. Kapag natagpuan na, hayaan mo siyang mamatay. Kang, ang galing ng trick mo. Paano mo nalaman? Si Yuan Hao ay may hindi nakasulat na kasunduan sa babaeng tagapagbalita. Ang lihim ngayon ng industriya ng live broadcasting ng Yuan Group ay halos gumuho na. Ano ang susunod nating hakbang? Matatag na tao. Hanggang ngayon, 90% ng mga broadcaster sa ilalim ng aming kumpanya ay konektado na. Ipakalat ang balita sa kanila. Kung sila ay may lakas ng loob na umalis, walang sinuman ang may tapang na tanggapin sila sa Haicheng. Mga leader ay tumatanggap ng mataas na sahod. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 3,000 na broadcaster ang lumipat sa mga leader. Kailan nangyari yon? Sa loob lamang ng 2 araw na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Natatakot ako na hindi mo kakayanin. Dagdagan ng pera, babayaran ko ng doble para manatili sila dito. Sa itaas, naglabas sila ng utos na ipagbawal ang live broadcast para sa atin, Yuan. Ang bahagi ng entertainment broadcast ng grupo natin ay talagang tapos na. Siguradong siya ang may gawa nito, Su Tiangang. Pinutol niya ang pinansyal na daloy ni Yuan Hao. Gusto pa ba niyang mamuhay ng masaya? Yung tao na binili ko sa Lingxiu dati ay nagsabi sa kanya. Makipagtulungan mula sa loob at labas. Binagsak ang Lingxiu. Ang bagay na ito. Maaaring hindi mo magagawa. Sino ang nagpasok sa'yo? Su Tian, sino ang nagpasok sa'yo? Dumating ako para ihatid ang tao para sa'yo. Yung mga tao na sinabing binili mo sa Lingxiu, lahat ay nabuksan na. Pakiusap, huwag magmadaling magpadala ng video.
Siguradong ginawa ni Xutian. Siraulo kang hayop. Anong nakikita mo, umalis ka na lang. Ginoo, ngayon ay pinapalaganap mo ang paglilinis ng pera, at pinipigilan ang maling paglabag sa mga patakaran, magbibigay ng isang babala sa krisis. Babala sa krisis. Mamaya na lang gamitin. Sinira mo ang industriya ng wika, Yuan Hao. Siyempre, maghihiganti siya sa'yo. Ang paghihiganti ay dapat gamitin ang kanyang kahinaan. Kaya sa susunod, dapat tayong kumilos ng mabilis at umatake. Ano ang dapat gawin ng Ginoo? Samantalahin ang pagkakataon. Pakisuyong tulungan akong maghanap muli. Lahat ng pinakabagong impormasyon tungkol sa grupong Yuan. Sige, Ginoo. Lahat ng datos mo ay na-upload na sa iyong cellphone. Nag-develop ng lugar para sa mga marangyang villa. Gusto nilang bumili ng lupa. Mukhang kailangan nating sirain ang kanyang real estate pillar. Ang ibig mong sabihin ay, dumalo sa auction ng lupa. Linlin, bakit ka nandito? Suchen. Nandyan ang kumpanya ko sa likod. Naghihintay ako ng taxi. Saan ka pupunta? Ihahatid kita. Sige, salamat. Kandila. Sabi niya sasama raw sa akin sa bidding ng lupa, sakay ng kotse. Huwag na, Ginogaw. Sasakay na lang ako sa kotse ng kaibigan. Ito ang kaibigan mo. Kahit ang kotse niya, hindi pa kasing halaga ng isang gulong ng sasakyan ko. Nababahala ako na baka ibenta ka niya. Sumakay ka sa sasakyan ko. Anak, bitawan mo. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag makialam sa aking mga usapan. Bigyan kita ng 3 segundo para umalis. Kandela. Ito ang iyong ina na pumayag na sumama ka sa akin. Huwag kang hindi marunong magpasalamat. Dapat mong isipin kung paano magtutulungan ang ating mga pamilya sa hinaharap. Sige na, sasakay na lang ako sa kotse ni Pacquiao. Yun ang tama. Bata, huwag basta-basta mangakit ng babae ha. Ang baho mo talaga. Sumali lang naman ako sa bidding, di ba? Gusto ko rin sumali. Sundan mo ako, hahaha. Saan ka nakakuha ng tapang na yan? Ano ang basehan mo? Yung masamang bibig mo ay makakasama lang sa iba. Tara na. Maaari kang pumasok, ha? Hey, bata. Maaari ka bang sumali sa kaganapang ito? Ang makakasali sa kaganapang ito ay mga leader at executive ng kumpanya. Karapat-dapat ka ba? Maraming mga tanga dito. Bata, gusto kong malaman kung hanggang kailan ka magpapanggap. Hello, pakipakita ang iyong entry card. Ako ang assistant director ng grupong ito. Wala silang dalawa ng entry card. Huwag nilang papasukin. Pigilan silang dalawa na samantalahin. Wala silang dalang tiket papasok. Huwag nilang papasukin silang dalawa. Pigilan silang dalawa na samantalahin. Pakita nyo ang tiket nyo. Wala akong tiket. Hehe, walang tiket. Pasensya na, hindi makakapasok. Mayroon bang bagay tulad ng pahintulot na ito? Sino ang malakas at sino ang mahina, malinaw na. Linlin, pumunta ka sa bahay ko mamaya para uminom. Hahaha. Sino ang nagsabing hindi ako makakapasok ng walang pahintulot? Baliw ka ba o tanga? Si Liu Winyan mula sa grupong Tengda ay dumating na. Maliban kung kaya mo tulad ni Liu Zong. Aba, si Liu Zong. Suzong, magsisimula na ang auction na ito. Bakit hindi ka pa pumasok? Hindi pinapayagan ng taong ito na pumasok tayo. Sino ang may ganitong lakas ng loob na hindi payagan si Ginoong Su mula sa aming grupo na pumasok? Ginoong Liu, pasensya na. Hindi namin alam na siya ang direktor ng inyong grupo. Talagang bulag ka sa pagtingin sa tao. Sino ang may ganitong lakas ng loob na hindi payagan si Ginoong Su mula sa aming grupo na pumasok? Ginoong Liu, pasensya na. Hindi namin alam na siya ang direktor ng inyong grupo. Talagang bulag ka sa pagtingin sa tao. Ginoo Liu, tapos na. Huwag mo na silang pahirapan. Excuse me, pwede na ba akong pumasok ngayon? Ikaw. Tama, nakalimutan ko. Iwasan mo si Linlin sa kanya mamaya. CJ. Linlin, sa tingin ko hindi na ikaw istorbohin ni Ginogaw. Sutian, maraming salamat. Walang anuman. Matandang kaibigan, Sutian. Talagang ayaw mong umalis, ha? Hindi masyadong ligtas ang auction ngayon.
Bakit naririnig ko na naman ang aso na tumatahol? Sutian, kaya mo lang makipagtalo gamit ang salita. Malayo pa ang lalakarin mo. Tingnan na lang natin mamaya. Opisyal lang nagsimula ang pagbebenta ng lupa. Ginoo, sigurado ka ba? Ayokong makipagkompetensya sa kanya. Umaasa akong bibilhin niya ang lupain na ito sa mataas na presyo. Nakalimutan mo na ba ang mga kasanayan sa krisis na ginamit ko dati? Ang presyo ng mga ari-arian sa loob ng bansa ay malapit nang bumaba. Sutian, nakikipag-usap ka ba sa akin? Hindi. Nagsasalita lang ako sa sarili ko. Nagsimula na ang auction para sa lupa numero 1 sa District Donghai, Haichen. Ang panimulang presyo ay 20 milyong yuan. Bawat alok ay dapat tumaas ng hindi bababa sa 1 milyon. Ngayon ay nagsimula na. 210,000,000,000, 2.1 bilyon, 200 milyon, 300 milyon. Ang grupo ng yun ay may malakas na kapangyarihang pinansyal. Hindi kami makakapagsabayan. Sige na, 301 milyon, 4 bilyon. 400 milyon, 1 milyon, 500 milyon. Sukyan. Maaari ka bang kumilos na parang isang lalaki? Ibalik ang utang na 1 milyon, 1 milyon. Nakaka-interes ba yon? 510 milyon. Gusto mo bang makipaglaro sa akin, ha? Sige, sasamahan kita. 800 milyon. 800 milyon, 800 milyon mula sa maliit hanggang sa malaki. Basta't ito ay isang bagay na nais kong makuha, si Yuan Hao. Walang bagay na hindi makakamit. Ang budget na ibinigay ng grupong Xu ay 800 milyon. Huwag kang mag-alala, Liu Zong. Ang bahagi na lumampas ay ako ang magbabayad. 80,100. Nagbibiro ka sa akin, ha? Sino ba ang nagsabing hindi pwedeng magdagdag ng 1 milyon? Dinagdagan ko ang presyo nito, ano sa tingin mo? Siyempre, walang problema. Tingnan mo, sinabing hindi problema ng auction. Kung hindi, ituloy mo lang. Hanggang sa hindi ko na kayang bilhin. Matatakot ka, alam ko na sinasadya mong guluhin ako. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo. Ang pagkakaiba ng mayaman at yung bagong yumaman. Gino, kalimutan na lang. Hindi ito katumbas ng 1 bilyong na ginastos ko. 1 bilyon, 1 beses. Diyos ko, ang lupa na ito ay siguro mga 4 o 5 bilyon lang ang halaga. 2 bilyon, 2 beses. Sutian, tawagin mo ulit. 3 beses na transaksyon sa 1 bilyon. Binabati kita, magnanakaw na si Yuan Yuan. Pumili ng lupa sa halagang 1 bilyon. Sa dagat ay kakaiba at walang katulad. 1 bilyon lang. Kung gusto kong bilhin ang lupang iyon, kailangan kong magbayad ng ganito kalaki. Sa totoo lang, wala akong balak bumili ngayon. Pero narinig ko na gusto mong bumili ng lupa. Dumating ako para samahan kang maglaro. Ngayon, masaya akong maglaro. Director Liu, ayaw kong umalis. Su Chen. Hintayin mo ako. Ginoong Su, kahit na ang lupang ito ay ibinibenta sa halagang 1 bilyon. Pero ang Group Yuan ay patuloy na kumikita. Ginoong Liu, sigurado akong hindi na ito magtatagal. Magsisisi siya sa pagbili ng lupa na ito. Ginoong Su, ano pang sorpresa ang mayroon para sa atin? Maghintay ka at tingnan ang palabas. Su Chen, ako. Anong nangyari? Wala. Uuna na akong umuwi. Sasama ako sa'yo, ha? Wala nang kailangan pa, masyado ka nang nahirapan ngayon. Sasakay na ako ng taxi mag-isa, magkikita tayo mamaya. O, Pangulong Liu, mas mabuting tawagin na ang pulong ng Board of Directors. Sabihin mong itigil muna ang lahat ng proyekto ng grupo sa real estate. Bakit? Darating ang tsunami. Malapit na. Pangulong Chen, pakisuyong bigyang pansin ang kalidad ng konstruksyon. Ginoong bata, masama ito. Anong nangyari, bigla ang krisis sa pandaigdigang pananalapi? Ang merkado ng ari-arian ay nakakaranas ng malaking pagbagsak. Kung magsisimula ang proyekto natin ngayon, mababawasan tayo ng hindi bababa sa 2 bilyon. Ano ang mangyayari kung babaguhin natin ang plano ng gusali? Ang merkado ng ari-arian ay mabagal. Ang mga tao ay naghihintay na may pera sa kamay. Walang gustong kumuha ng ari-arian. Ang lupain na ito ay nabili na. Ang pag-apruba ay lumabas na. Ano ang dapat kong gawin? Ngayon, ang tanging paraan natin ay ibenta ang lupang ito sa murang presyo. Bago pa tayo maapektuhan ng lupang ito, napipigil sa ating kapital. Paano nangyari ito? Ginoong Yu. Dapat ay nagsimula ka na, di ba? Congratulations, sana marami kang kitain. Bumalik ka para sa anong dahilan? Dumating ako, syempre, para tulungan ka. Pakiusap, bakit napakabait mo? Kung hindi dahil sa iyo na nagpasya sa pinagkukunan ng kita ng aking programa, mag-aalala ba ako tungkol sa ganitong kaliit na pera? Ito ay malinaw na money laundering. Ito ay iligal, ang grupo ni Wen nyo ay kulang sa pondo ngayon. Ngunit handa akong tumulong agad. Kung gayon, nais mo bang pakawalan ang lupang ito? Napaka mapagbigay ko, 200 milyon.
Binili ko ang lupang ito sa halagang 1 bilyon at gusto mong bilhin ito sa 200 milyon. Kung ayaw mo, ayos lang. Kaya lang ang lupain na ito ay nasa iyo lang. Nagtanong na si Ginoo. Tanging Tengda lang ang gustong maglabas ng 200 milyon. Ayaw ng ibang kumpanya na kunin ito. Sutian, sobra ng maliit ang 200 milyon. Tingnan mo kung pwedeng dagdagan pa. Kung ayaw ibenta ang 200 milyon, ayos na. Ikaw na ang magpasya. Bebenta ko na. Lanan. 105 milyon. Kanina ay 200 milyon pa. Ngayon ay 105 milyon. Sabi mo rin kanina ay hindi ka sumang-ayon, di ba? Kung magdududa ka pa, pwedeng maging 100 milyon. Sige na, 105 milyon. Kaya't 105 milyon. Sabi mo tinutulungan kita. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa akin? Pumunta. Ginoong Muda. Hindi tatanggapin ng grupo ng Isin ang pagkatalong ito. Naghahasik siya ng tapang na inumin ang aking dugo. Babalatan ko siya. Xiao Daji. Anong nangyari, Ginoo? Salamat sa iyong impormasyon. Maaari kong gawing malubha ang sitwasyon ni Yu Wenhao. Ito ang dapat gawin ni Xiao Daji. Su, may mali. 2 direktor ng grupo ang gustong makipagkita sa iyo. Sabi nila gusto nilang magpataw ng parusa sa iyo. Parusa sa akin, anong dahilan? Dahil bumili ka ng lupa na pag-ari ng Group Yuan. Alam ko nang hindi magiging kalmado ang 2 matandang iyon. Wow, napaka-bold mo. Narinig ko na gumastos ka ng 150 milyon para bumili ng lupa, hindi ba? Ngayon ay may pandaigdigang krisis sa pananalapi. Lahat ng industriya ng kumpanya ay labis na naapektuhan. Baka ka pa ring maglabas ng pera para bilhin ang lupain yon. Dati ikaw ang nag-antala sa ari-arian. Ikaw rin ang bumili ng lupa. Sa tingin ko, hindi ka na sane. Ang ibig sabihin ng mga shareholder ay, gusto naming ibenta mo agad ang lupa na ito. Kung ang presyo ay mas mababa sa 150 milyon, dapat mong bayaran ng buo ang kulang na pera. Dapat mong bayaran ng buo ang kulang na pera. At paano kung ayaw kong ibenta? Ang hindi pagbebenta ng lupa na iyon ay magiging utang ng kumpanya. May karapatan kaming alisin ka sa posisyon. Kaya sigurado kayong iniisip na malaki ang magiging lugi ko pagkatapos bilhin ang lupa na ito. Sigurado ka na ba dyan? Kung hindi, sige na. Kung ganoon, matapang ka bang pumirma sa kasunduan sa pustahan sa akin? Ano ang gusto mong ipustahan? Sa loob ng 3 buwan, lalampas ang halaga ng lupa na ito sa 1 bilyon. Ay pusta ang lahat ng kanal ng grupong Tengda ko. Baliw ka, sa loob lang ng 3 buwan, naging 1 bilyon ang presyo. Paano nangyari yun? Matapang ba kayo magpustahan? Kung magpustahan man, ano ang ayaw nyo? Yung pera na libre, kahit tanga, gusto rin. Sa grupong Tela, 20% lang ang hawak kong bahagi. Kung pantay ang kondisyon, dapat din kayong may 20% na bahagi. Magbawas ako ng 0%, magbawas din kayo ng 0%. Ginoo Tsu, seryoso ka ba? Huwag mag-alala, Ginoo Liu. Maghintay ka lang ng magandang palabas. Sa loob ng ilang araw, ikaw ay alisin sa grupo. Napakahalaga ng pulong ngayon. Ginoong Tsu, mayroon ka bang trump card na makakapagpataas sa presyo ng lupa na ito sa 1 bilyon, Genen? Anong ibig sabihin nito? Tulungan mo rin ako, Diyos. Ang deadline ni Ginoong Tsu, 3 buwan ay tapos na. Ibigay mo na ang kanyang bahagi ngayon. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa naman oras, di ba? Hindi ka iyak hanggang makita mo ang kabaong. Kung ganito, bibigyan kita ng kaunting oras pa. Tingnan mo kung ano ang magagawa mo. Inirekomenda ko sa'yo. Mas mabuting ipasa mo na ang papeles mo ng mas maaga. Para magawa ko pang magbigay sa iyo ng trabaho sa paglilinis ng banyo sa kumpanya. Paksu, nasa ganitong punto na tayo, huwag nang magpatumpik-tumpik. Anong gagawin mo sa 1 bilyong ito? Liu, gusto mong ibenta ang lupa na ito sa halagang 1 bilyon. Batang-bata, tanga ka ba o ako ang tanga? Ang pangit na lupa na ito ay may halagang 1 bilyon. Tanging tanga lang ang bibili niyan. Akala ko may iba kang paraan. Pero palpak lang pala. Su, ito ba ang paraan mo? Magtiwala ka sa akin. Sige, ibebenta ko na ngayon. Matagal na akong hindi nakabenta. Tapos na ang oras. Sutian, sumuko ka na lang. Sino sa tingin mo ang makakapagligtas sa'yo? Umaasa ka pa rin sa iyong sirang lupa, mabebenta lang yan ng 1 bilyon. Umaasa ka pa rin sa iyong sirang lupa, mabebenta lang yan ng 1 bilyon. Oh, bumalik si Liu. Bumalik na may 1 bilyon. Naibenta na ni Zixu ito.
Huling presyo ng transaksyon 1.1 bilyon. Imposible, paano ito nabenta ng 1.1 bilyon? Hindi nyo balak akong lokohin, di ba? Akala nyo ba bobo ako? Agad ibigay sa akin ang bahagi. Ngayon na. Ayan, nakikita nyo na. Talagang 1 bilyon. Ngayon, ang estratehiya ng bansa ay naangkop na pinapabilis ang pagbawi ng merkado ng ari-arian. Ang ari-arian ay umabot sa pinakamababang punto at nagsimulang bumangon. Sutian, alam mo na ba ang balitang ito matagal na? Loko mo ako at ngayon kailangan mong harapin ang mga konsekwensya. Pakisuyo ang kanyang bahagi. Yun talagang malupit ka. Direktor Xu, ang ibinigay mong sorpresa ay talagang malaki. Sobra-sobrang papuri, Ginoong Liu. Hello, Xu Chen, ako si Li Wenhao. Yu Wenhao, Ginoong Batang Yu. Anong nangyari? Walang anuman. Tuwing taon, ang pamilya Yuwen ay nagsasagawa ng makan malam Yunmeng. Nagmimiti ng mga kilalang tao sa Haicheng. Gusto bang imbitahan si Ginoong Xu ngayong taon? Ano sa tingin mo? Gusto bang dumating si Ginoong Xu? Kung gusto niyang dumating, hihintayin ko siya ng may paggalang. Sige, tiyak na hihintayin ko siya. Mag-ingat ka, maaaring ito ay isang piging ng pagpatay. Ginoong Liu, sino ang naroon ng Sixiang Yu ang naging host ng Hongmen Feast? Sa wakas, sino ang nakakuha ng kapangyarihan? Si Liu Bang pa rin. Gusto niyang gayahin si Xiang Yu, ngunit sa huli siya ang nanalo. Kung ganoon, tutulungan ko siya. Hey Linlin, anong meron, ulan ng nyebe? May gusto akong hingin na tulong sa'yo. Nasaan ka? Darating na ako agad. Kapatid Su, magde-date ka ba? Pupunta ako sa isang mahalagang bagay. Lanan. Su Chen. Ako. Gusto kitang pakasalan. Ikaw. Su Chen. Ako. Gusto kong pakasalan ka. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Hindi tulad ng iniisip mo. Ang ibig kong sabihin, peke ang kasal. Peking kasal. Lanan. Halos bangkarote na ang pamilya ko. Ngayon, nalulubog sa utang. Kaya, gusto ni nanay na magpakasal ako kay Chen Jiadashao, Chen Gowei. Umaasa sa kanilang pamilya para makabangon muli. Pero alam mo rin na kilala si Chen Gowei sa pang-aabuso sa kanyang asawa. Talagang ayoko talagang magpakasal sa kanya. Sutian, sobra akong natatakot. Kaya plano mong tapusin ito sa pamamagitan ng peking kasal. Lanan. Naman. Kung hindi ka komportable. Para lang hindi ko na sinasabi. Nagbibiro lang. Bukas, pupunta tayo para kunin ang sertipiko ng kasal. Su Chen. Ikaw. Su Chen, salamat sa pagtulong sa akin. Hintayin mo akong makauwi at sumuko ang nanay ko. Maghihiwalay tayo. Sa totoo lang, okay lang kahit hindi maghiwalay. Anong sinabi mo? Walang anuman. Tara na, umuwi na tayo. Bakit ka ngayon lang umuwi? Darating na si Chen Xiao. Mamaya, magbigay ka ng kaunting papuri kay Chen Xiao. Hindi na kailangang maghanap, guro. Nanay, nagkakamali ka. Di siya guro. Hindi iyon mahalaga. Nanay, umuwi lang ako para ipaalam sa'yo. Hindi ako mag-aasawa kay Chen Gowei. Dahil ako ay may relasyon na kay Xu Chen. At kami ay kasal na. Biyanan, sino ang tinutukoy mong biyanan, tita? Huwag na nating pag-usapan, walang mataas o mababang trabaho. Tinuturing mo ang iyong anak na parang kalakal. Sa tingin ko hindi yon dapat gawin ng isang ina. Hindi ko kailangan ng aral mula sa'yo. Inay, hindi ako maaring magpakasal kay Chen Gowei. Masyado ka pang matapang para sabihin yan. Nasa iyo pa rin ang lakas ng loob na makipag-usap. Bata, pakawalan mo ako. Kung hindi, papaluin din kita, dapat mong malaman ang iyong lugar. Mabilis, umalis ka sa tabi ko, bata. Pati pala ka gustong kumain ng karne ng gansa. Ikaw na isang super ni Didi ay karapat-dapat din. Walang pakialam kung sumasang-ayon ka o hindi. Ngayon, tayo ay opisyal na magkapareha. Hindi tayo mapaghihiwalay habang buhay. Matagal na tayong nag-usap, hindi mo pa rin naintindihan, di ba? Alam mo kung sino si Chen Xiao? Sino? Bata mula sa pamilya Chen.
Si Lingling ang babaeng nakita ni Xiao Chen. Nagpagalit kay Xiao Chen. Kinabukasan, magiging bangkay ka na lang na nakalutang sa dagat ng pamilya Chen. Bata mula sa pamilya Chen. Kahanga-hanga. Natatakot ka na ba? Umalis ka na agad. Gusto kong makita. Paano siya makakapatay sa'yo? Linlin. Sino siya? Sino siya? Siya ang asawa ko. Kami ay kasal na. Hindi kami pwedeng magsama. Pwede ka nang umalis. Bobo, anong sinasabi mo? Chen Xiao ay isang driver lang ni Didi. Aalisin ko na siya agad. Bata, amoy masama, umalis ka na. Tita, kasal na kami ni Linlin. Kung ayaw mong umalis, hayaan mong siya ang umalis. Bata, ang tapang mo talaga. Naagawin ang asawa ko. Kailan naging asawa mo si Lingling? Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Mabilis na humingi ng tawad kay Chen Xiao. Humingi ng tawad. Hindi sapat ang humingi ng tawad lang. Ano ang gusto mong gawin? Napakasimple, lumuhod ka. Gumawa ka ng 3 beses na pagsamba para sa akin. Kung hindi, babaliin ko ang iyong binti. Chen Guwei, huwag kang lumabis. Chen Guwei, huwag kang lumabis. Lumabis, mas kaya ko pang lumabis. Sumamba at magdasal. Pagkatapos ay pag-aralan ang 3 tunog ng aso. Sa wakas ay gumapang sa pagitan ng aking mga binti. Kung hindi, ilalabas kita sa masamang paraan. Ano ang mangyayari kung hindi ko ito gawin? Lene. Napakasimple. Tutulungan kita ng direkta. Sumamba. Ikaw. Sobrang mahilig ng mga Jedi na lumuhod, ano? Chen Xiao, ayos ka lang ba? Bastardo, papatayin kita. Subukan mo kung may lakas ka. Puno ng pamilya Cheng, kung hindi pa kakasalan ni Linlin ako ngayon, huwag mong asahang mamumuhunan ako sa kumpanya mo. Kahit na para dumalo sa pulong kay Liu Yun, huwag mong asahan. Lingling, kung itinuturing mo pa akong ina. Agad na lumayo sa taong ito na mahirap. Pakakasalan mo si Chen Xiao. Kung hindi, hihinto ako sa ugnayan ng ina at anak sayo. Lalayain ka mula sa pamilya Chen. Lene. Anak, huwag magmadali. Pagkatapos kong maglaro ng husto, babalik ang asawa mo sayo. Pero sa panahong iyon, naging abo na siya. Lene. Kung susubukan mong hawakan kahit isang hibla ng buhok ni Lingling, siguradong magsisisi ka. Ang ina mong nagsilang sayo. Lingling, kailangan mong makipag-usap. Gusto mo bang magalit ako? Tita, tutulungan kitang ayusin ang problema sa kumpanya mo, tungkol sa kaganapan ni Liu Yun. Inimbitahan na talaga si Yu Wenhao. Kung gusto mong sumama, dadalahin kita mamaya. Inimbitahan ka ni Yu Wenhao na dumalo sa kaganapan ni Liu Yun. Hahaha. Bakit hindi mo sinabi na hinahanap ka ni Bill Gates para ipamana ang kayamanan niya? Alam mo ba kung sino si Yu Wenhao? Alam mo ba kung anong antas ng palabas ni Liu Yun? Anong antas? Sabihin mo. Ang palabas ni Liu Yun, pinangungunahan ito ng grupong UN na siyang pinakamataas sa 3 pangunahing grupo sa bansa. Isang beses bawat taon. Nag-imbita lamang ng mga pinakatampok na elite mula sa mga makapangyarihang tao sa bansa. Iniimbitahan ka rin. Karapat dapat ka bang dito, ang amoy na driver ni Didi? Kaya, huwag mong tingnan ang sarili mo. Napakatapang mong makipag-usap ng walang ina. Nagsasalita ka pa tungkol sa ulap na piyesta. Ha, tanging mga mayayaman tulad ni Chen ang makakasali. Siya lang ang may kwalifikasyon. Ikaw na isang online taxi driver, hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Chen. Kung sasali ako. Kung sasali ka. Luluhod ako at tatawagin kang lolo. Nandito na si Xu Chen. Hindi na kailangang umabot sa ganito para sa akin. Ayos lang, alam ko kung ano ang nangyayari. Bata. Tama na. Paano kung magpusta tayo? Sige, anong pustahan? Kung makakalapit ako kay Liu Yun yan, mawawala ka sa mundo ni Lingling. Sige, walang problema. Kung hindi ka sasama, maghihiwalay ako kay Lingling. Nasa iyo na kung anong gusto mo. Xu Chen. Kalma ka lang. Hanggang nandito ako, walang makakagambala sa'yo. Nakapagkasunduan na. Magkikita tayo sa salu-salo ni Liu Yun sa loob ng 3 araw. Huwag mong kalimutang makapasok. Bata, huwag mo akong sisihin kung hindi kita nabisuhan.
Kasama si Chen Xiao, wala kang ibang daan kundi ang kamatayan. Inay, kailan ka titigil? Lingling, talagang naintindihan mo ba ang aking mabuting intensyon? Ang magpakasal kay Chen Xiao ang tanging paraan para sa'yo. Ito rin ang paraan para sa ating pamilya. Kaya, hindi mahalaga kung naniniwala ka o hindi. Ano man ang maibigay ni Chen Xiao kay Lingling, hindi ako magkukulang. Umalis na si Chen Xiao, kaya huwag kang magmalaki, ha? Talagang bagay na walang hiya. Maaari siyang makilala ng napakaraming tanyag na tao. Ang pamilya Chen ko ay magiging masagana. Kaya, basta't si Linlin ay kasama ko. Tinitiyak ko na ang pamilya Chen ay magiging masaya magpakailanman. Chen Xiao, huwag mag-alala. Nandito ako, maaari kang umasa sa manugang na ito. Hi! Sila yan, paano sila nakapasok? Ano? Paano kayo nakapasok? Hindi mahalaga kung paano pumasok. Ang mahalaga ay narito ako sa handaan ni Liu Yun. Sabi mo, tutuparin mo ang pangako. Sino ka ba? Bakit ka naglakas loob na magsalita ng ganyan kay Chen Xiao? Nanay, tumahimik ka. Mga pangako na walang kabuluhan. Akala mo ba hindi ko alam? Sigurado akong nagkukubli ka gamit ang pangalan ko para makapasok dito. Su Chen. Naniniwala ka ba, kaya kitang itapon palabas ngayon din? Gusto kong makita kung paano ka pa rin magiging mayabang. Naniniwala ka ba, kaya kitang itapon palabas ngayon din? Gusto kong makita kung paano ka pa rin magiging mayabang. Lingling, lumayo ka na sa taong mahirap na ito. Nangahas pang pumasok sa handaan ni Liu Yun. Iyon ay parang pagsampal sa mukha ng pamilya Yuan. Mamaya, tiyak na mababalian siya ng binti at itatapon palabas. Hindi pumasok si Xutayan ng palihim. Talagang inimbitahan siya. Lilin, huwag magpaloko sa taong walang kwenta na ito. Ipapakita ko sa iyo ang tunay mong anyo ngayon din. Kaligtasan. Ano nang nangyari sa kaligtasan? Nalusutan ng batang ito. Sa party ni Liu Yun. Agad siyang paalisin dito. Suntukin hanggang sa mapatay. Ginoo, pakisuyong ipakita ang iyong imbitasyon. Huwag magtanong, tiyak na wala siya. Halika na, itapon mo siya palabas. Huwag mong gawing marumi ang sahig ng kaganapan ni Liu Yun. Sino ang nagsabing wala akong imbitasyon? Hahaha. Su Chen, Su Chen. Nagdala ka ng peking imbitasyon. Napakatapang mo. Su Chen, Su Chen. Nagdala ka ng peking imbitasyon. Napaka-bold mo. Ano ang ebidensya mo para patunayan na peking imbitasyon ang sa akin? Naniniwala ako basta't hindi bulan. Sino man ay makakakita ng imbitasyong ito. Alin ang totoo? Alin ang peke? Ang batang ito ay napaka-bold na. Bold na magpanggap na may imbitasyon. Bold na magpanggap na may imbitasyon para sa salo ni Liu Yun. Talagang napaka-bold nito. Kung malaman ito ng pamilya Yuan, hindi lang siya mawawalan ng ulo. Takot ko, pati mga kamag-anak at kaibigan ay maapektuhan din. Hindi yon. Ang imbitasyon mula kay Xutayan ay hindi peke. Ginawa niya ito ng espesyal. Ginawa ng espesyal. Kahit na ang imbitasyon para sa pulong kay Liu Yun ay ginawa ng espesyal. Para sa basura tulad mo, wala itong halaga. Akala mo ba makukuha mo yan? Seguridad, anong hinihintay mo pa? Ihagis mo siya palabas. Tigil. Narito na si Ginoong Yuan. Ito na ang hinihintay natin. Magkakaroon siya ng masamang kapalaran. Tingnan mo, narito na si Ginoong Yuan. Kung makakalapit ka sa kanya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Xiao Chen, Ginoong Muda Yuan, mukhang nandito siya. Dumating ba siya para sa'yo? Yelan, tiyak na ganoon. Ginoong Muda Yuan. Su Chen, bakit ka dumating na ganyan ang suot? Ginoong Muda Yuan, itong batang ito ay sumingit sa iyong salo-salo. Naghahanda akong itapon ito. May dala rin siyang napakagandang dalaga. Ginoong Yuan, ito ang aking friend. Ipinapakilala ko siya sa inyo. Sino ka para patuloy na putulin ang aking usapan? Ginoong Yuan. Ako si Chen Gawei. Chen Gawei, Ginoong Yuan. Sino ka na palaging nakikialam sa usapan ko? Ginoong Yuan. Ako si Chen Gawei. Chen Gawei, Ginoong Yuan, Chen Gawei.
Hindi ko pa naririnig. Paano ka nakapasok? Hindi ito isang maling pagkaintindi. Ginoo Yuen, galing ako sa pamilya Chen. Mula sa pamilya Chen, Chen Gowei. Pamilya Chen, napag-usapan na natin ang tungkol sa kooperasyon dati. Yung pamilya Chen na dati ay nagbebenta ng bakal. Naaalala ko. Gusto. Naalala na. Kahit maliit na negosyo ito, may lakas pa rin ang loob na makipag-ugnayan sa grupong Yuen. Hindi ba tinanggihan na? Hindi, Ginoo Yuen. Hindi ako pumunta para pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. Dumating ako para dumalo sa iyong salu-salo. Dumalo sa salu-salo. Ikaw ang nag-imbita. Pasensya na, Ginoo. Simula kailan naging ganito kasama ang salu-salo ni Luyon? Pasensya na, Ginoo. Hindi ko rin alam. Malapit na itong matapos. Itapon mo na lang. Hindi ako, may tawa ko. Ang batang lalaki na yon ay hindi isang karaniwang tao. Kahit na minamaliit mo ako, hindi ako nararapat na nandito sa salu-salo na ito. At siya ba ay nararapat? Sinasabi ko, hindi ka talaga nagkakamali kung siya ay masaktan. Hindi mo ba alam kung sino siya? Sino? Makinig ka ng mabuti, ha? Siya ang pinakamalaking shareholder sa Tengda Group. Ginoong Su Chen. Lingling, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Siya si Xu Tian na kamakailan lang ay sumikat sa buong bayan. Narinig ko sa loob ng wala pang isang taon. Naging pinakamalaking shareholder na siya sa Tengda, Jienen. Kaya ang paanyayang ito ay espesyal para sa ilang mga kagalang-galang na bisita mula sa amin. May problema ba? May problema ba? Hindi, sandali. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ano ang nakalimutan mo? Kung sakaling makadalo ako sa party ni Luyon, laluhod ka sa lupa at magbaba ng ulo at tawagin ng lolo. Nakalimutan mo na agad. Yung mga ngalakal. Pinakamahalaga sa kanila ay katapatan. Dapat tuparin ang pangako. Sudian, hindi, Suksu, palagi siksu. Suksu, pakiusap, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Suksu. Suksu Dian, Lolok Sudian, nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Umalis ka na. Umalis ka na lang, hindi makinig kay Xu. Sutian, hindi Sudong, makinig ka sa akin. Siguradong may mali lang talaga. Ngayong gabi, hayaan kong matulog si Lingling kasama mo. Inay, anong sinasabi mo? Lingling, pakiusap, sabihin mo kahit ano para sa akin. Una sa lahat, nais kong batiin si Adik Su na pinakamalaking shareholder sa grupong Tengda. Kahanga-hanga, ang balita mula kay Young Master Yu ay napakabilis. Magkatuwang tayo. Paano kung kunin natin ang buong bayan ng Laot? Ang ibig mong sabihin. Ngayon, ang mga narito ay mga prominenteng pamilya sa bayan ng Laot, mula pa sa buong bansa. Pinakamakapangyarihang pamilya. Nandito silang lahat. Dito sa lugar. Nag-aanunsyo ako ng isang bagay. Ang pamilya Yuen ay nagplano na magtatag ng Huaxia Business Association. Inaanyayahan ng iba't ibang pamilya na sumali sa amin ng taos puso. Sama-sama nating likhain ang tagumpay. Sama-samang umusad. Hindi ko alam kung ano ang opinyon nyo. Ito ay isang magandang bagay. Ako, si Lichia, ang unang sumali. Sumali ang Sunlong Real Estate. Hindi alam. Ano ang opinyon ni Ginoo Xu mula sa Grok Tenda? Mukhang maganda naman. Pero, ayokong. Ano ang opinyon ni Director Xu mula sa Grok Tenda? Magkaisa tayo, tulungan at umunlad ng sabay. Mukhang maganda naman. Kuya Xu, habang kasama kita. Matatanggal ang ating mga galit at problema noon. At tutulungan din kitang kontrolin ang buong Grok Tenda. Sapat na ito ay sapat na maganda. Pero ayaw ko nito. Sutian, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Naisip ko na ito. Ang grupo ni Yuen, hindi ba kayo nakararanas ng problema sa pondo? Hindi ba ibig sabihin yan ay nais ninyong samantalahin ang negosyo sa Haichen? Pwede kang kumain ng walang pakundangan. Pero huwag kang magsalita ng walang pag-isip. Ang chain ng pondo ninyo, hindi ba kayo nakararanas ng problema? Para lang ibenta ito sa akin ng mura. May mga ganitong bagay pa. Kulang sa pera ang pamilya Yuen. Imposible, di ba? Sutian, binigyan kita ng pagkakataon, pero tinanggihan mo ito.
Kung ganon, huwag mo akong sisihin. Hinila mo ako sa asosasyon ng negosyo niyo bilang iyong tauhan. At sa huli, sinimot mo ang lahat, itinuturing mo bang pagkakataon iyon? Su Qian, tapat ako sa'yo. Sa Haicheng. Kailangan mong maging aso ng pamilya Yuan. O kaya mamatay. Maging aso o mamatay. Pumili ka. Kung hindi ako pipili sa alinman, sa oras na yon, pamumunuan ko ang buong asosasyon ng Huaxia. Wawasakin kita na parang wawasakin ang langgam. Sa loob ng 6 na buwan, ang grupo Yuan nyo, at lahat ng mga asosasyon nyong walang kwenta ay mawawala. Sa'yo lang. Sa pamamagitan ng pagsasalita, mayroon pa akong isang regalo. Para sa'yo. Magbibigay ba ako ng regalo o maghahatid sa iyong paglisan? Sa pagkakataong ito, makikita natin ang isang maganda at mahusay na palabas. Su Jian. Anong ibig sabihin nito? Dumating ako ngayon para ihatid ka sa huling yugto ng buhay mo. Hinahanap mo ang kamatayan. Halos tapos na rin ang grupo ni Yuan. Sasamantalahin mo ang natitirang kalahating taon. Hahatid mo ba ako sa huling yugto ng buhay ng pamilya ni Yuan? Gusto kong makita. Kung kaya mo bang gawin yon? Kailangan bang tawagin ni Tianjie si Linlin bilang biyanan mula ngayon? Zhang Long. Huwag magsalita ng basta-basta. Sabihin mo sa nanay sa bahay. Ako ang bahala sa mga usapin ng kumpanya. Su Tian, ang galing mo talaga. Tianjie. Sabi mo, totoo bang nagtatag si Yuan Hao ng isang samahan sa negosyo? Pagsasama-sama ng lakas ng lahat ng mayayaman sa Haicheng. Paano tayo makakalaban sa kanila? Ang mga taong ito ay tila sumusunod lamang sa. Bawat isa ay may nakatagong layunin. Ang ganitong alyansa ay napakamahina. Ganun ba? Ngunit kailangan kong agad na makuha ang buong Grab Tenda. Para makalaban ako kay Yuan Hao. Congratulations, Ginoo, sa pagpapaurong sa kanila. Pabuya mula kay Chen Guwei at Yuan Hao ay nakatumpok. Tumaas ang reputasyon sa 7,800 puntos. May bagong kasanayan ba? Ginoo, ang bagong kasanayan ay lalabas lamang kapag umabot sa 8,000 puntos. Lalong nagiging mahirap. Naku. Ginooksu, hindi maganda ito. Huwag magmadali, sabihin mo ng dahan-dahan. Bawat proyekto mula sa grupo namin, lahat ay hinahabol at nilalabanan ng Asosasyon ng Kalakalan ng China. Halos hindi na kayang tumagal ang proyektong ito. Walang ibang paraan na naiisip. Lahat ng kailangang pag-isipan ay naisip na. Naiwas na namin ang atensyon. Pero patuloy kaming hinahabol ng kamaradang hanapbuhay ng Huaxia. Anumang proyekto ang ginagawa namin, ginagawa rin nila. At pinipilit nilang pababain ang presyo para pabagsakin kami. Huwag magmadali. Mag-isip ako ng ibang paraan. Abala si Pak Su at Pak Liu. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Yuan Hao, bakit ka nandito? Magandang tanong, bakit nga ba ako nandito? Siyempre, nandito ako para iligtas kayo. Si Xuzong ay dumating na. Yuan Hao, para kang isang lobo na pumarito para batiin ang manok. Anong mabuting hangarin ang meron ka? Yuan Hao, huwag nang umiikot-ikot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kamakailan lang. Rinig ko na ang grupong Tengda ay nakararanas ng kaunting problema. Hindi ko alam kung kailangan ko bang tumulong o hindi. Kami mula sa Grab Tengda ay maayos lang. Hindi na kailangan. Pwede bang huwag kang magpanggap na malakas? Alam kong hindi ka na kaya. Hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Kung haharap ka dito at aapihin ako, maaaring magpapakita ako ng kabaitan. Humingi ng tulong sa asosasyon. Mas mabuting kalimutan mo na lang ang pag-asa na yon. Kung sakaling mabangkarote ang Grab Tenda namin, hindi kami susuko sa'yo. Ayos. Talagang matigas ang ulo ni Ginoong Xu. Ako si Yuan Hao. Ang pinakakahanga ko sa buhay na ito ay mga tao tulad mo. 3 gin ng baybe, 2 gin ng bibig. Titignan ko kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Naaalala ko may nagsabi noon. Kailangang mawala ang Grab Yuan at Asosasyon ng Kalakal Huaxia ng tuluyan. Tama, ako ang nagsabi niyan. Ang sigla mo noon. Bakit hindi ka nakakaramdam ng kayabangan? Ipagpatuloy mo lang ang iyong kayabangan. Hindi ba't hindi pa panahon? Kung sinabing kalahating taon nga. Ngayon, dumating ako para akyatin ang Grab Tenga. Kung alam mo ang iyong lugar, sumali ka na sa aming asosasyon ng mga mangangalakal na Chino. Kung hindi, bumalik ka na lang at patakbuhin mo ang taxi mo. Hindi ka namin tinatanggap dito sa tenda, umalis ka na. Anong sinasabi mo? Mga magulang, sawa na ba kayo sa buhay? Hindi ka namin tinatanggap dito sa tenda, umalis ka na.
Sabihin mo, Lao Liu. Sa edad na ito, bakit hindi ka pa rin nakakaintindi? Kung susundan mo siya, hindi ka nga makakakain. Sumama ka sa akin, mataas ang sweldo. Ha, huwag mong isipin yan kailanman. Kung mamatay man ako sa gutom, hindi ako kakain ng pagkain mula sa pamilya Yuenyo. Tunay na amoy isda na bagay sa isa't isa. Huling pagkakataon, 3 araw lang. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ako makatanggap ng balita tungkol sa grupong Tenga, sumali sa asosasyon ng kalakalan ng Huaxia. Hintayin niyo na lang ang kamatayan. Tara na. Sobrang mayabang sila. Pagong pagkatapos ng taglagas ay hindi nagagalaw ng matagal. Su, may plano ka ba? Sa ngayon, wala pa, pero laging may paraan kaysa sa kahirapan. CJ. Hoy, Kyutai. Sutian, bilis, tulungan mo ako. Nasaan ka? Pupunta agad ako dyan. Ngayon, kahit sino pa ang tawagan mo, walang silbi. Kung ayaw mong mawalan, huwag mong asahan na makakaalis ka. Bitawan mo na, Sutian, nandito ka na. Pakti, okay ka lang ba? Ikaw ang anak niya. Kung may problema, sabihin mo. Ang matandang ito ay nagmamaneho ng lumang motor para maghatid ng pagkain. Sinalpok niya ang sasakyan ko ng walang ingat. Ano ang dapat kong sabihin? Hindi yon, hindi yon. Siya ang umatras at bumangga sa akin. Ayaw ng matandang ito na magbayad, di ba? Ako ang magbabayad. Bayad. Kaya mo bang magbayad? Magkano, sabihin mo lang. Kakausap ko lang sa matandang ito, 100,000, mas mababa sa 100,000. Ngayon, hindi pa tapos ang usaping ito. Pero nakikita kitang ganito kahirap. Hindi ka rin makakapagbayad, di ba? Kung ganoon, wala rin akong oras para mag-aksaya dito. Kayong dalawa, lumuhod at tawagin akong lolo. Ituturing ko kayong dalawa na parang basura. Sapat na ba ang 100,000? Anong ibig sabihin yan? Binibigyan kita ng 200,000. 200,000. Tingnan mo, sa buong katawan mo, meron bang nakikita mong katulad ng 200,000? Ikaw ba ang nagkakahalaga ng 200,000? O ang masamang kotse mo na nagkakahalaga ng 200,000? Yung masamang kotse mo, hindi pa nga sapat para makabili ng isang roda ko. Magpapadala na ako ngayon. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng kotse ko? Libo-libo, daan-daang libo, milyon, libo-libong milyon, daang milyon, bilyon. Tapos na bang magbilang? Sapat na ba ito para palitan ng iyong sasakyan? Paano natin ito matatapos? Ako ang may kasalanan. Minamaliit ko ang tao, ikaw, pakilabas ako. Pakilabas ako. Tama na, mas mabuting magpatawad tayo sa isa't isa. Tiyak na ikaw ay isang dakilang tao. Ikaw ay isang dakilang tao na may malaking puso. Kaya mong magdala ng bangka sa iyong tiyan. Pakawalan mo ako, please. Kung mahahanap kita na gumagawa ng masama ulit, nang aapi ng mabuting tao, babasagin ko ang mga paa mo. Tio-san, umuwi na tayo. Mahirap din si Tio Tai. Sa ganitong edad, nag-isa sa pagluluto at paghahatid ng pagkain. Napakahirap. Gino. Ngunit nagdadala ka ng kabutihan at positibong enerhiya. Ngayon ang halaga ng reputasyon ay tumaas na sa 8,200 puntos. Kumuha ng bagong kasanayan, pagbabasa ng isip. Pagbabasa ng isip. Baka ito na ang pagbabasa ng isip na iniisip ko. Gino. Ang pagbabasa ng isip ay maaaring gamitin sa maraming tao ng sabay-sabay. Ang tagal ng epekto nito ay 1 buwan. Sa kasanayang ito, maaari kong baligtarin ang sitwasyon ng buo. Hello sa inyong lahat. Ginooksu, talagang kahanga-hanga ka. Ano mo nagawa? Nabilhin ang mga bahagi ng mga shareholder na ito sa murang presyo dahil marami silang ginawa na hindi tama. At kebetulan, hawak ko ang kanilang buhay. Ngayon, mayroon ka ng 70% ng bahagi ng tenda. Talagang ikaw na ang lehitimong may-ari ng tenda. Sa hinaharap, anuman ang kailangan, lalaban ako hanggang sa huli. Salamat, Ginoong Liu. Sa lahat ng oras, sinuportahan mo ako. Chairman, huwag ganyan. Panahon na para tapusin na ang Group Yuan. Nako. Nang may panik, sabi. Lahat ng pangunahing industriya ng grupo natin ay naangkin at pinilit ni Tenga. Paano naman ang mga pamilya sa asosasyon ng kalakalan? Hindi ba sila sinabihan para tumulong? May ilang pamilya sa asosasyon ng kalakalan na misteryosong nawala. May ilan ding umatras mula sa asosasyon ng mas maaga. Ano? Napakalakas ng grupo. Pagsasama-sama ng mga grupo sa Huaxia Chamber of Commerce, hindi natatakot sa tenda. Bakit sila umatras sa pagiging miyembro? Narinig ko na si Xutean ay may hawak na maraming iskandalo ng mga taong iyon, at pinagbantaang umatras sila sa pagiging miyembro. Bastos, si Xutean ba ay od?
Ano niya nalaman ang mga lihim ng mga taong ito? Ginoo, mag-isip ka agad ng susunod na hakbang na dapat nating gawin. Siya, si Xuchen, ay pinipilit akong mamatay. Kung ganon, magpapakasip tayo hanggang kamatayan. Ayon sa utos mo, nakuha na namin ang 70% ng shares ng grupong Yuan. Nasa bingit na si Yuan Hao. Magaling oras na. Para kunin ang kontrol sa grupong Yuan ng sabay-sabay. Hoy, Linlin, anong nangyayari? Xuchen, ako ito. Yuan Hao. Wen Hao, ano ang nangyari kay Linlin? Xuchen, huminahon ka. Ayos lang siya. Pero sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ko na masiguro ang anuman. Yenan, Xuchen, huwag mo akong alalahanin. Lilin, huwag mag-alala. Lilin, agad akong pupunta para iligtas ka. Kumusta, Director Xu, mukhang maganda, di ba? Yuan Hao, kung may lakas ng loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ni Lilin, hindi ako titigil hanggang sa mamatay. Ayos, nakasalalay yan sa itsura mo. Ang buhay at kamatayan niya ay nasa kamay mo. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko ang kahit anong gusto ko. Gusto kong itigil mo ang lahat ng aksyon laban sa Grup Yuan. May isang tao na darating para kunin ako. Dapat sana ay bigyan kita ng regalo ng pagkikita. Malapit na tayo. Ang padala mula kay Chenje. Gusto mo ba si Yuan Hao? Huwag kang basta-basta kumilos, ha? Ngayon ay pulseras. Sa susunod, maaaring maging tissue. Yuan Hao. Basta't huwag mong saktan ang iyong sarili. Sang-ayon ako sa kahit ano. Ipapadala ko ang address mamaya. May darating na kukuha sa akin. Kung hindi, maaari kang maghintay para kolektahin ang kanyang katawan. Pangulo, okay ka lang ba? Ipabatid sa lahat. Tigil ang lahat ng aksyon laban sa Grup Yuan. Linlin. Linlin. Sutian, sa wakas dumating ka. Pinahirapan mo ako ng sobra. Pinalaya mo si Linlin. Isa sa alang-alang ko ito para sa kanya. Kung palalayain ko siya, walang problema. Lumuhod ka at humingi sa akin. CJ. CJ. Humihingi ako sa'yo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ang kagalang-galang na Director Xu ay umabot na sa puntong ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Linlin. Kung pipirma ako para sa kanya. Pakakawalan mo ba si Linlin? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipagnegosasyon sa akin? O putulin mo na lang siya? O kaya tatapusin ko na siya ngayon din? Sige, aalis na ako. Aalis na ako. Sige, kausapin mo ng maayos ang asawa mo. Kitian, umalis ka na agad. Huwag mong pansinin ako. Umalis ka na, huwag matakot, Linlin. Ang romantikong mag-asawa. Wen Hao, hayop ka. Sana mamatay ka ng masama. Wen Hao, umaasa akong mamatay ng masama. Sinabi ko sa'yo. Kung gusto mong mamatay, siya ang dapat mamatay muna. Sa totoo lang, wala akong galit sa'yo. Kung may sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pag-aasawa sa mabuting asawa. Wen Hao, lahat ng hinihingi mo ay aking tinupad. Hindi mo talaga iniisip. Nahahayaan ko kayong ganito, di ba? Nagbago ka ng isip. Ano ang mangyayari kung magbago ka ng isip? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Yuan Hao, ikaw. Hawakan mo ang iyong armas. Xuchen. Ikaw ay basura. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin, Qintian? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong gawin ang kahit ano. Gusto kitang patayin. Dapat matapos na ang utang at bayarin natin. Paalisin mo siya habang bumababa ang nyebe. Habang bumababa ang nyebe, alam mo ba, pinakaayaw ko yung mukha mong ganyan. Bakit ikaw lagi ang nagpapasya sa lahat? Ngayon, ako na ang magpapasya. Ako na ang magpapasya. Xuchen, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka mahalaga. Ikaw ay basura lamang. Pinakamababang basura. Wala kang halaga. Ngunit ikaw, basura na ito. Ang nagdala sa akin, sa ganitong kalagayan. Tumigil ka. Yuan Hao, tumigil ka. Salamat. Huminto.
Linlin. Sa malam na may niebe, kailangan mong mabuhay ng maayos. Kung may magandang bagay, hayaan mo akong humawak nito. Siguradong hindi ko siya papayagang magtagumpay. Lin. Liwanag ng sigla. Nag-aalab na galit. Lanan. Suchen. Alam ko na magaling kang makipaglaban, pero hindi ka matapang nasaktan ako. Tingnan mo kung matapang ako. Swerte ng babaeng ito na hindi namatay. Kung hindi, tingnan mo siya. Ano ba talaga ito? Binibigyan lang siya ng kaunting gamot. 24 oras na walang antidote. Siguradong mamamatay ang taong iyon. Nasaan ang antidote? Bitawan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Maghintay ka hanggang makapunta ako sa ligtas na lugar. Ibibigay ko sa iyo ang antidote. Yuan Hao, kung hindi mo ako bibigyan ng antidote, papatayin kita kahit sa dulo ng mundo. Kamusta? Nahanap mo na ba ang antidote? Walang Yuan Hao doon. Tinapon na rin niya ang kanyang cellphone, kaya hindi na ito matutunton. Hey Zhaolu, ano ang sabi ng ospital? Chen-je, bayaw, umalis na siya. Sudong, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Hayaan mo akong mag-isa sandali. Sudong, sana maging matatag ka. Bakit? Kung may sakripisyo, ano pa ang natitira? Ginoo, congratulations. Chang Zi at ang grupo ni Wen Hao nakakuha ng puntos sa reputasyon na umabot sa 1-0-0-0. Binubuksan ang huling kasanayan. Xiao Daji. Akala mo pa ba gusto kong marinig ang bagong kasanayan? Ang huli mong kasanayan ay Time Wanderer. Kaya nitong kontrolin ang oras. Pero kaya lang nitong balikan ang isang araw sa nakaraan, ha? Balikan ang nakaraan hanggang isang araw lang ang nakalipas. Tama, ang kasanayang ito ay magagamit lang minsan. Pagkatapos gamitin, lahat ng puntos ng reputasyon ay may reset. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, magagawa kong iligtas si Lingling. Sige, gamitin mo na ang iyong kakayahan. Sige, Ginoo. Na-activate na ang Time Traveler. Totoo ngang nakabalik tayo 1 taon ang nakalipas. Magagawa nating mailigtas si Lingling. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Hindi maabot. Kailangan kong hanapin siya sa lugar 008 kanina. Dumating na ang manugang. Nasa bahay ba si Linlin? Hindi ba siya kasama mo? Kailan siya umalis? Yenen, mga 2 oras na ang nakalipas. Tumanggap siya ng tawag at umalis. Gumawa ng paghahanap sa buong lungsod para sa mga palatandaan tungkol kay Chen Linlin. Maaaring siya ay nasa panganib. Suriin kung sino ang huling tinawagan ni Linlin. Sige, Suzong. Lingling. Tingting, anong kailangan mo? Lingling, magkaibigan tayo, di ba? Anong meron? Kung ganoon, tulungan mo ang kaibigan mo muli, ha? Ginoong Yuan, si Chen Lingling ay dinala na ng iyong mga tao. Magaling ang ginawa mo. Ang utang ng pamilya Zhao sa akin, nabayaran na. Matapos ang usaping ito. Sprayers ko na muling bumangon ang pamilya Zhao. Kung ganoon, nagpapasalamat ako kay Ginoong Yuan. Suchen, sa pagkakataong ito, matagumpay kong natagpuan ang iyong kahinaan. Tingnan mo kung paano mo ako nilabanan. Narito na. Narito na, Ginoong Tian. Ang kanyang numero ng telepono ay isang virtual na numero. Ang paghahanap ng Yi ay nangangailangan ng kaunting oras. Kung ganoon, tara, maghanap tayo dito sa paligid. Kailangan nating mahanap si Linlin. Maliit na basura. Ginoo, nandito ako. Maliit na basura, maaari mo bang tukuyin ang lokasyon ni Lingling? Ginoo, ang kalaban ay patay na. Hindi ko rin siya mahanap.
Lingling, hindi ka pwedeng mangyari ang kahit ano. Hoy, nahanap mo na ba si Zanlong? Wala pa, Chayan-je. Pero nakuha na ang e-address ng bahay ni Zhao Tingting. Tingting, umalis ka na agad at hanapin siya. Tingting, ang galing mo. Nakabangon muli ang pamilya Zhao. Gusto ni tatay na pumalit ka sa posisyon ko. Salamat, tatay. Tinutulungan ng pamilya Zhao ang kasamaan, na nais pang bumangon muli. Nakangarap, sino ka? Na naglakas loob na pumasok sa pamilya Zhao at gumawa ng gusto mo. Zhao Tingting, tinatanong kita na saan si Linlin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Basta-basta, ito ay pamilya Zhao. Sino ka para magtanong? Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ngayon din. Kung hindi. Ano ang gusto mo? Kung hindi, gagawin kong mawala ang pamilya Zhao ninyo magpakailanman sa Haicheng. Napakalakas ng boses niya. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kneel down ka na at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka sa pintong ito. Dapat kayong magpatira pa. Binibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Linlin. Maaari kong isaalang-alang ang pagbibigay ng pagkakataon sa pamilya Zhao ninyo na mabuhay. Biyarkan kami, pamilya Zhao, hidop. Huwag magbiro. Kung hindi mo ako makuha, maghanap ka na lang kay Chen Linlin. Akala mo ba ay astig ka dahil nagulat ka sa pamilya Chen? Ito ang mahirap na laging nanggugulo sa'yo. Paano siya makakapunta sa bahay? Nabaliw na ba siya sa kahirapan? Tatay, huwag mo na siyang pansinin. Isa lang siyang basura. Magbawas ka ng sinasabi na saan si Linlin. Nais malaman ang kinaroroonan ni Chen Linlin. Sige, unang lumuhod at magbigay galang sa tiyahin. Pagkatapos ay gumapang palabas tulad ng aso. Unang lumuhod at magbigay galang sa tiyahin. Pagkatapos ay gumapang palabas tulad ng aso. Nagmamatigas sa bahay ng Zhao. Naghahanap ng kamatayan, kayo ang naghahanap ng kamatayan, di ba? Bumagsak na ang pamilya Zhao 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nagkukunwari pa. Kung alam lang ang sarili. Sabihin mo sa akin ngayon kung nasaan si Linlin. Kung hindi, isasama ka namin sa pagkamatay. Hindi na kasing lakas ng dati ang pamilya Zhao namin, bumagsak na. Pero ngayon, may grupong Yuan kami bilang sandigan. Kaya mo ba siyang hamunin? Nasa binit na ang grupong Yuan. Iniisip mo pa rin ba na sandigan ito? Naniniwala ako sa malapit na hinaharap. Maaari na lamang matira ang isang walang laman na shell. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Naniniwala ako sa anumang sinasabi mo. Madali lang kitang patayin parang pagsampal sa langgam. Sino ang gustong pumatay sa aming leader? Hindi ba't si Ginoong Liu mula sa grupong Tengda? Bakit siya nandito? Ikaw ba ang gustong pumatay sa aming leader? Walang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko maalam kung sino ang leader nyo. Kakatukso ko lang sa aming leader, tapos sinasabi mong hindi mo siya kilala. Ganito ba ang paraan nyo sa pagtanggap ng bisita mula sa pamilyang Zhao? Ginoong Su, paano natin dapat hawakan ang pamilya Zhao? Siya pala ang pinuno ng grupong Tengda. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nasaan si Liling? Sinabi kong si Yuan Hao iyon. Humiling siya na imbitahan si Chen Linlin gamit ang pagkakaibigan. Pagkatapos ay dinala ko siya pagkatapos kong saktan siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Talagang hindi ko alam. Sinabi ko lang ang katotohanan. Ginoo Liu, tumutulong ang pamilya Zhao sa kasamaan. Sa hinaharap, ayaw kong makita sila sa dagat. Naiintindihan. Haha. Ano ang susunod na gagawin? Kailangan mong mangutang ng tao para magtago malapit sa abandonadong pabrika sa silangang gilid. Hintayin mo ang utos ko. Hanggang sa oras na yon, bakit kailangan sa abandonadong pabrika sa silangang gilid? Malalaman mo mamaya. Ingatan. Huwag mong hayaang malaman ni Yuan Hao ito, okay? Yuan Hao. Sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang magtagumpay muli. Sutian, bakit ka nandito? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo itong gawin. Huwag masyadong magsalita. Kung mahuli mo ako, wala na akong magagawa. Xiao Yuan, Linan Xiao Yuan. Huwag nang maghanap pa kung alam mo ang iyong lugar. Pakawalan si Lingling agad. Ikaw, si Raulo, ginawa mo akong ganito kabangis. Gusto mo bang pakawalan ang tao ng basta-basta? Imposible, di ba? Gusto mo lang ang Grab Tengda, di ba? Nagsasalita lang ako ng kalokohan. Kung hindi dahil sa iyong pakikialam, ang Grab Tengda ay akin na. Nasaan ang kasunduan, Nen? Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang kasunduan. Mabilis, pipirmahan ko agad. Bigyan mo ako ng kasunduan na yon. Kasunduan. Nakapirma na ang kasunduan. Lilin, bitawan mo na lang. Mag-squat ka para sa akin.
Pasensya na, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Maaari na bang bitawan ngayon? Nakikita ko ang iyong sinseridad, kaya. Pinapatawad ko kayo, ayos lang. Ayos lang, Linlin. Kaisar Salju, sa wakas dumating ka na, sobra akong natakot. Huwag kang matakot, nandito ako. Hoy, Xuzong. Sumusunod na kami. Kailangan mong sundan si Yu Wenhao para makuha ang gamot niya. Huwag mag-alala, Sudong, ayos lang ako. Anong gamot? Walang anuman, ihahatid kita pa uwi. Ginoo, huwag masyadong malungkot. Sigurado akong magiging maayos siya. Ano ang nangyari kay Chenje? Saan ang antidote? Nasaan ito? Suchian, ako. Anong nangyayari sa akin? Walang anuman. Lahat ay tapos na. Nasaan si Yu Wenhao? Sinundan namin siya para hanapin ang antidote. Diretso na siyang dinala sa pulisya. Hayop na ito. Siguradong habang buhay siyang nakakulong doon. Karapat-dapat ang parusang ito para sa kanya. Ginoo Chen. Dahil sa usapin ni Yu Wenhao, ang grupo ni Yu Wen ay kasalukuyang iniimbestigahan at na-freeze na rin. Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang paghahangad ng tagumpay? Sa ganitong usapin, ipasa na lang natin sa inyo ang lahat mula ngayon. Magandang hapon, Ginoo. Nabawi ang matinding paghihiganti. Salamat, Xiao Daji. Kung hindi dahil sa'yo. Ngayon ay, maaaring nandito pa rin ako bilang isang mabigong taxi driver. Lalo na kung kasama si Lingling. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat. Bakit? Dahil talaga namang galing ako sa hinaharap. Pero Ginoo, mula simula hanggang wakas ikaw lamang. Ako. Hindi ko pa rin naintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan. Malalaman mo rin. Yelan, Ginoo, ingatan mo ang iyong sarili. Aalis ako. Aalis ka. Yenan, saan ka pupunta? Natapos mo na ang iyong gawain. Ang sistema ay tumatawag sa akin pabalik sa hinaharap. Bumalik? Maaari bang hindi ka bumalik? Hindi, iyon ang patakaran ng sistema. Matapos ng Ginoo ang tungkulin, kailangan ni Xiao Daji na bumalik sa hinaharap. Kaya, tayo. Kailan tayo muling magkikita? Yenan, siguro 50 taon mula ngayon. Ginoo, gusto kong umalis. Paalam, ha? Kitian, matagal ka nang naghihintay, ha? Anong nangyari sa'yo? Walang anuman. May isang matagal ng kaibigan na lumipat sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita. Lumipat lang sa ibang bansa. Hindi naman lumipat sa ibang planeta. Kailan ka naging makata na tulad nito? Su, anong sinasabi mo? Kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng bahagi. Sawa na ako sa buhay ngayon. Susunod, gusto kong maglakbay sa mundo kasama si Linlin. Pero wala namang nangyayari. Pero nagtitiwala ako sa'yo. Pero iyon ay daan-daang bilyon. Liu, pagkatapos ng lahat ng naranasan natin, hindi mo pa rin naiintindihan. Mahalaga talaga ang pera. Pero kung ikukumpara sa tao, walang anuman. Gusto kong tamasahin ang buhay sa hinaharap. Sige, dahil nagpasya ka na. Hindi na ako magsasalita pa ng marami. Kung may kailangan, laging tandaan na makipag-ugnayan sa akin. Ira the way, Ginulio. Huwag kalimutang sabihin ang sinasabi ko. Bawat taon, maglaan ng 20% ng pondo ng kumpanya para sa pananaliksik ng matalinong lay. Naintindihan. Pero bakit ka sobrang matigas sa industriya ng lay? Ang lay ay ang hinaharap na uso. Ang pinakamahalaga ay kailangan kong makipagkita sa isang matandang kaibigan. Mabilis na ang oras. Mawawalan ng oras ang eroplano. Kung ganoon, Ginoong Liu. Ito ay tungkol sa'yo. My baby, you woke up in my bed. Oops, we broke up. We're better off as friends. Now I accidentally need you. I don't know what to do. Oops, baby, I love you.